Kabanata 161. Ang 20,000 mersenaryo na nagretiro mula sa alien battlefield, pagdating nila sa Storm City at Lightning Cloud City, agad silang nagsimulang galugarin ang lupain, naglagay ng mga depensa, naglagay ng mga bantay, nagtakda ng mga bitag, at ambush. Ang mga mersenaryong ito, kahit na walang tunay na master, ang pinakamataas na cultivation ay hindi hihigit sa 9 na antas ng Ningyuan Realm. Maging ang ilang mga pinuno ng mga mersenaryong grupo, ay hindi umabot sa antas ng masamang kaharian. Gayunpaman, ang kanilang kabuoang lakas ay napakalakas, hindi bababa sa ilang beses na mas malakas kaysa sa mga sinanay na elite sa Chen Mansion. Alamin na ang mga taong ito ay makakaligtas sa alien battlefield at ligtas na magretiro. Ang labanan na kanilang naranasan ay mas malupit at mabangis kaysa inaakala ng mga tao. Ang mga taong ito ay ang elite ng elite. Ang mga babala na itinakda ng mga taong ito, maging ang malalakas sa masamang kaharian, ay hindi maaaring lumipas ng tahimik. Ang mga bitag na itinakda sa pananambang ay maaari ding magdulot ng tiyak na banta sa malalakas sa masamang kaharian. Tulad ng para sa nagtatanggol na hanay, umaasa sa lupain, ang 2 lungsod ng marahas na alon at kulog na ulap ay nakaayos tulad ng isang bar aisles na bakal, na bumubuo ng isang 3-dimensional na pagtatanggol sa lupa, dagat at hangin. Hindi alintana kung ang kaaway ay maglunsad ng isang pag-atake mula sa lupa, ilog, o hangin, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Sa ngayon, ang mga depensa ng 2 lungsod ng Kuwang Tao at Thundercloud ay kaunti pa ang nakikita. Sa kasalukuyan, ang Thundercloud City ay hindi pa nagagawa ng cultivation. Ito ay isang magandang pundasyon lamang. Kung nais mong linangin ang isang bayaning lungsod, kahit na sa tulong ng mga tunay na tagasunod ng Qi at Ningyuan, makikita mo ang ganap na walang epekto. Si Chen Lei ay hindi nagmamadali. Maingat niyang sinisiyasat ang lupain sa pagitan ng Leon at Kuwang Tao. Sa pagsasama-sama ng 2 lungsod na ito, naghanda siyang iset up ang Pormasayon. Ang formation na ito ang unang gate sa teritoryo kung saan matatagpuan ang Chen Mansion, at ito rin ang gate na pinaka-vulnerable sa pag-atake, kaya dapat maging maingat ang layout ng formation. Ngayon ay may konsepto na lang si Chen Lei sa kanyang isipan. Sa lugar na ito ng Thundercloud City, ang kalangitan ay puno ng makapal na ulap sa buong taon, at patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Ito ay dahil sa kakaibang topographic na kondisyon dito. Bagamat ang terrain dito ay hindi katulad ng Zuanleifeng, ito ay isang natural na pagbuo ng pagtitipon ng kidlat, ngunit mayroon ng mga bakas ng pagbuo ng pagtitipon ng kidlat. Hanggat ginagamit ito ni Chen Lei, makakapaghanda siya ng Heaven and Earth class, array ng pagbuo ng kulog. Bukod dito, ang Kuwang Tao City ay malapit sa Qingyang River, at ang pinagmulan ng Qingyang River ay mula sa Broken Mountains. Ang bahaging ito ng ilog sa Qingyang City ay tinatawag na Qingyang River. Sa katunayan, ang ilog na ito ay isang napakatanyag na ilog sa kontinente ng Xuanyuan, isa sa 3 malalaking ilog sa kontinente ng Xuanyuan at tinatawag na Quanglan River. At ang Quanglan River na ito ay napakasagana at mayaman sa yamang tubig, na naglalaman ng malaking enerhiya ng sistema ng tubig. Lalo na sa bahaging ito ng Big Wave City, ang terrain ay may malalaking patak, na bumubuo ng napakalakas na alon, at ang lupain ay matarik. Ang lugar na ito ay pinakaangkop para sa pagbuo ng isang sistema ng tubig. Ang nasa isip ni Chen Lei ay pagsamahin ang 2 pangunahing pormasayon ng sistema ng tubig at sistema ng kulog, at ayusin ang mga ito sa isang malaking pormasayon sa antas ng langit at lupa, na nagbabantay sa buong teritoryo ng pamilya Chen. At ang dakilang pormasayon na ito ng langit at lupa, ay pinangalanan ni Chen Lei bilang ang nakatutuwang dragon na Deep Thunder Formation. Kung talagang nakumpleto ang ganitong pormasayon, kung gayon, natatakot ako na kahit isang powerhouse ng antas ni Woody ay hindi makakaya ng puwersahang makalusot sa depensang ito. Bukod dito, ang pagbuo ng Thunder Dragon sa marahas na kulog na ipinakalat ni Chen Lei ay umalingaw din sa 2 ceremonial formations ng yelo at apoy na inilatag ngayon ni Chen Fan kasama ang Magma Lake at ang Ice Lake bilang formation. Nagtutulungan sila sa isa't isa, at maaaring higit sa doble ang lakas ng pagbuo. Kaya lang, sa kasalukuyang array materials ni Chen Lei at sa sarili niyang cultivation,
hindi pa siya makakapag-ayos ng Ninth Order Heaven and Earth Array. Ngayon kung ano ang inayos niya, sa pinakamainam, ay maaaring pigilan ng malakas sa antas ng masamang kaharian. Gayunpaman, sa patuloy na pagpapabuti ng formation, sa hinaharap, tiyak na mahaharangan nito ang kapangyarihan ng Transformation Realm, na High Realm, at Soul Seed Realm. Sigurado si Chen-Lei dito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang porma sayon na kanyang inayos, ngunit ang pundasyon ng pinakamataas na antas ng pagbuo ng langit at lupa, hanggat ang mga ito ay pino sa isang sapat na antas, sila ay sapat na upang maging isang pagbuo ng proteksyon sa bundok, hindi maihahambing sa mga banal na lugar, at dynasties, 10,000 taon ng proteksyon ang pamilya sa bundok ay mahina. Sa katunayan, ang hanay na inayos ni Chen-Lei ay eksaktong naaayon sa mga pamantayan ng malaking pagbuo ng bantay sa bundok sa banal na lugar. Kaya, gumugol ng maraming enerhiya si Chen-Lei sa malaking porma sayon na ito, ngunit sulit ang lahat. Siyempre, walang gaanong pag-unlad sa malaking porma sayon na inilagay ni Chen-Lei. Ang pag-set up ng malaking hanay ng langit at lupa ay napakahirap, at tumagal ng napakatagal. Maaaring hindi posible na matagumpay na ayusin ang lahat sa loob ng 180 taon. Ngayon si Chen-Lei ay naglatag ng pundasyon. Nang si Chen-Lei ay bumubuo ng isang porma sayon sa isang lugar, biglang hinanap siya ni Yang Hu at iniulat sa kanya, "Brother Chen, nalaman ng aming mga detective na mayroong isang kaina-hinalang team 200 milya ang layo. Pagdating sa ganitong paraan, mayroong humigit kumulang 4,000 katao sa pangkat na ito. Sa kanila, mayroong higit sa 40 mga eksperto. Ang iba ay mga elite din ng ika-5 at ika-6 na antas ng Ningyuan Realm. Hindi maganda ang pagdating, panipik. Kung hindi, profesional ay profesional, si Yang Hu at iba pang mga mersenaryo ng mersenaryong grupong ito ay aktwal na nag-ayos ng isang bantay sa isang lugar na 200 milya ang layo mula sa Leon City. Kung ito ay isang alagad ng pamilya Chen, hindi nila magagawa iyon. Ay, hindi, tingnan ko. Nang marinig ni Chen-Lei ang ulat ni Yang Hu, pansamantala niyang itinigil ang trabahong hawak niya. Pagkatapos, naghain siya ng isang Celadon na lumilipad na cloud boat, binuhat si Yang Hu, at sumugod patungo sa isang lugar na 200 milya ang layo. Nakasakay sa isang Celadon flying cloud boat, kinainggitan ni Yang Hu ang gayong lumilipad na bangka. Ang gayong lumilipad na kayamanan ay talagang isang pinakamataas na kayamanan para sa isang mersenaryong grupo. Ang mga lumilipad na kayamanan ay ang pinakahuling sandata, para sa mga misyon man o paghabol sa isang kaaway upang iligtas ang kanyang buhay. Nakakalungkot lang na ang mga lumilipad na kayamanan ay karaniwang kontrolado ng malalaking sekta ng Xuantian sect. Ang ilang nakakalat na manggagawa sa pagtatanim ay walang kakayahan na pinuhin ang napakalaking lumilipad na kayamanan na ito. Itong lumilipad na bangka, bawat sandali napakahalaga ang lahat. Nakita ni Chen-Lei ang nakakainggit na liwanag sa mga mata ni Yang Hu at sinabing, "Yang Hu, pagkatapos makumpleto ang misyon na ito, paano kung padalhan kita ng lumilipad na bangka?" Tuwang-tuwa si Yang Hu at sinabing, "Talaga." Sinabi ni Chen-Lei, "Ito ay peke pa rin. Bagaman maaaring hindi ito kasing husay ng aking Celadon flying cloud boat sa banayad na antas, tiyak na mas malakas ito kaysa sa aking lumilipad na cloud boat sa mga tuntunin ng tibay at espasyo sa transportasyon." Ilang beses, panipik. Sinabi ni Yang Hu, "Maraming salamat." Natural na naiintindihan ni Yang Hu na si Chen-Lei ay hindi nagbibiro sa kanya, at ang mga lumilipad na bangka ay magiging masyadong kapaki-pakinabang para sa mersenaryong grupo. Ang Celadon flying cloud boat ni Chen-Lei ay talagang angkop lamang para sa personal na paggamit. Napaka-flexible, maganda at madaling patakbuhin. Gayunpaman, hindi ito angkop para sa pagbibigay ng malalaking mersenaryong grupo. Tanging ang mga maaaring i-load sa isang pagkakataon troop carrier na 20,000 hanggang 30,000 katao ang pinakaangkop para sa mga mersenaryong grupo. At ang ganitong uri ng barkong pangtransportasyon ng tropa, sa storage ring ni Hu Shenkui, mayroong kasing dami ng 10 barko, na nagpapadala ng isa sa Yang Hu, walang problema. Higit pa rito, naniniwala si Chen-Lei na sa pagdami ng kanyang mga aktibidad sa pagtatanim, ang ganitong uri ng transportasyon ng tropa ay hindi magiging malaking problema sa hinaharap. Matapos mapabuti ang kanyang lakas, maaari niyang pinuhin ang mas makapangyarihang mga carrier ng tropa,
at napino pa niya ang makapangyarihang mga barkong pandigma sa kalawakan, na mga makapangyarihan at aberrant na kuta ng digmaan sa himpapawid na maaaring magdala ng 10-10 milyong tropa ng sabay-sabay. Maaaring maglayag at lumutang sa paligid ng kawalan. Kaya lang malayo ang mga materyales na kailangan para sa space battleship na ito sa maibibigay ng mga ordinaryong tao. Siya ay nagpino lamang sa isang sisidlan noong siya ay nasa antas ng Emperor Wu, at naging pinuno ng ika-9 na antas ng battle zone na kanyang kinaroroonan, isang kayamanan. Kabanata 162. Ngayon, ang pagbibigay kay Yang Hu at sa iba pa ng Tier 2 troop transport ship, sa pananaw ni Chen Lei, ay wala. Si Yang Hu, na nakatanggap ng pangakong ito, ay puno ng lakas at espiritu ng pakikipaglaban. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, kahit sino pa ang salarin, kailangan niyang tikman ang mga ito. Sinira ni Chen Lei ang Celadon Flying Cloud Boat, at agad na lumipad sa kalangitan sa itaas ng pangkat na ito. Sa oras na ito, isang grupo ng mga asul na ulap ang inilabas sa paligid ng Celadon Flying Cloud Boat, na nagpoprotekta sa Celadon Flying Cloud Boat. Lumipad man ang Celadon Flying Cloud Boat sa mga taong ito, walang nakapansin na may nakatingin sa kanila. Si Chen Lei ay nagmamasid mula sa langit, at sa unang pagkakataon ay nakita niya si Ningxia niya sa gitna ng koponan, gayon din sina Sun Fei at Zhao Liang sa kaliwa at kanang bahagi. Ang pangkat na ito, habang hindi nakabatay sa mga taong ito, ay kasama rin nila. Hindi maalis ang relasyon. Sa gitna ni Ningxia niya, Sun Fei, Zhao Liang at iba pa, mayroon ding isang matandang lalaki na may hindi nakikitang masamang aura na lumalabas sa kanyang katawan, na may nakikitang dugo sa buong katawan, na nananakot. Napaka-mamamatay tao ng taong ito. Bukod dito, ang pangkat na ito ay lubos na sinanay, may mahigpit na disiplina sa militar, at may antas ng pag-unlad at pagbaba. Ito ay tiyak na isang bihirang mandirigma. Tiningnan ni Chen Lei ang mga taong ito at nalaman na kapag pumila ang mga taong ito, ang porma sayon ay hindi talaga magulo, at ang disiplina ng militar ay napakahigpit. Ano ang pakiramdam ng mga taong ito? Kapag pinagmamasdan ni Chen Lei ang mga taong ito na pumila, pakiramdam niya ay pamilyar siya rito, ngunit ngayon ay hindi na niya maalala kung saan niya ito nakita ng ilang sandali. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, ngunit sigurado si Chen Lei na tiyak na nakita niya ito sa isang lugar. Blood Wolf Bandits. Biglang nag-flash ang isip ni Chen Lei, at may lumitaw na pangalan. Pagkatapos, tiningnan niyang mabuti ang pangkat na ito at natuklasan niya na ang paraan ng pagbuo ng pagmamartsa ng pangkat na ito ay eksaktong kapareho ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Maging ang mga pamamaraan ng pagmamanman at pagbabantay ng dalawang pakpak ay eksaktong pareho. Ang isang hukbo, dahil sa pagsasanay at pamumuno nito, ay hindi kailanman maaaring maging eksaktong katulad ng iba. Ang pangkat na ito ay inukit mula sa parehong amag ng Blood Wolf Bandit Group. Hindi pa rin alam ni Chen Lero ang mga pakulos sa loob, sobrang kakaiba. Ito ay talagang isang grupo ng mga bandido ng lobo ng dugo, at nagsagawa sila ng mahabang panahon upang itago ang kanilang mga gawa at kung ano ang balak nilang gawin. Ang sagot na ito ay handa ng ihayag. Malamig ang mga mata ni Chen Lei, at tiyak na target ng Blood Wolf Bandit Group ang Qingyang City at ang pamilya Chen. Naiintindihan ni Chen Lei na talagang walang pagkakasundo sa pagitan ng pamilyang Chen at ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ang isa sa dalawang partido ay dapat naganap na masira bago huminto. Pero hindi niya akalain na ganoon pala kabold ang grupong Blood Wolf Bandit. Matapos bigyan ng babala ng kanyang amo na si Lei Meng, nang ahas siyang gawin ang lahat sa pamilya Chen. Mapalad din na ang kasalukuyang pamilyang Chen ay tumaas ng husto sa lakas. Hindi ito ang pamilyang Chen 6 na buwan na ang nakalipas. Kahit nasa harap ng 4,000 dugong bandidong lobo na ito, may mga away pa rin, hindi pa banggitin na ang pamilyang Chen ay nagtatrabaho na ngayon sa teritoryo. 20,000 veterano ang nagretiro mula sa alien battlefield. Ang mga veterano na ito ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban at malakas na lakas. Maaaring medyo naiiba sila sa mga bandidong lobo ng dugo sa mga tuntunin ng mga Panginoon, ngunit sa antas ng mga tunay na sundalo, tiyak na may kalamangan sila. Sa pagkakataong ito, dahil nandito ako, huwag mo nang isipin na bumalik.
Pinunasan ni Chen Lei ang kanyang puso at nagpasya na panatilihin ang grupong ito ng mga bandidong lobo ng dugo dito. Yang Ho, gusto kong panatilihin ang lahat ng mga taong ito, mayroon bang anumang paraan? Ang boses ni Chen Lei ay puno ng layuning pumatay. Small, napakahirap na karakter ng master ng kalaban. Natatakot ako na hindi masyadong maliit ang mga nasawi. Tiningnan ni Yang Ho ang marching team sa ibaba, isang bakas ng ganap na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang pangkalahatang kalidad ng mga sumusunod na koponan ay walang gaanong pakinabang sa pananaw ni Yang Ho. Ang iba ay mukhang may mahigpit na disiplina sa militar, tulad ng isang elite na koponan, ngunit sa mga mata ng mga eksperto tulad ni Yang Ho, ang mga taong ito ay parang patay na naglalakad. Upang makita kung ang hukbo ay malakas o hindi, ito ay hindi lamang ang anyo, kundi pati na rin ang Diyos. Ang hukbong ito ay may anyo ngunit walang Diyos. Sa pananaw ni Yang Ho, ito ay isang grupo lamang ng mga tupa na medyo malakas, pinatay. Ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang ilang mga powerhouse na nangunguna. Ang powerhouse na ito, ang pinakamakapangyarihang tao, ay talagang umabot sa ikawalong antas ng kaharian ng masamang espiritu. Ang mga powerhouse na iyon ay hindi na tulad ng dati. Maaaring maging pag-alit. Siyempre, hindi imposibleng itambak ang mga ito hanggang sa kamatayan, ngunit ang mga nasawi ay isang astronomical figure. Sige, hindi kami malalakas na tao sa ganitong antas na hindi pa napatay. Para sa kapakanan ng aking benefactor, kahit na ang buhay ko, si Yang Ho, ay wala na, sulit ito. Sa isang iglap, gumawa ng desisyon si Yang Ho. Dahil gusto ni Ben Gong na ilibing ang lahat ng mga sundalo dito, tutuperan niya ang hiling ni Ben Gong. Wala kang pakialam sa mga Ginoo, mananagot ako, kailangan mo lang tanggalin ang mga sundalong ito. Nang magpasya si Yang Ho na lumaban para sa mas maraming casualty at pati na rin para patayin ang mga taong ito, biglang sinabi ni Chen Lei. Ano, Kuya Chen, sigurado ka bang gusto mong idamay ang mga kaaway na iyon? Nagtanong si Yang Ho na may kaunting pag-aalinlangan, ang lakas ni Chen Mansion ay talagang mahusay, ngunit ang Panginoon ng kalaban ay hindi isang malambot na persimmon. Hindi mahalaga, wala kang pakialam sa mga master na ito. Nakakuha si Yang Ho ng isang tiyak na sagot, sinabi niya, kung ito ang kaso, mas madaling harapin ang mga sundalong ito, maaari nating panatilihin silang lahat dito kasama ang 1,000 lalaki. Hindi nagyayabang si Yang Ho. Ang mga veterano na umatras mula sa larangan ng digmaan ng mga dayuhang lahi, na humarap sa mga kalaban ng parehong ranggo, bawat isa ay may kakayahang labanan ng isang kaaway 10. Okay, pero, gusto kong mag-organisa ka ng 4,000 tao, kaya kailangan mong lipulin silang lahat, at walang iwanan sa kanila. Kaya mo ba? Tanong ni Chen Lei kay Yang Ho. Hindi mahalaga. Tinapik ni Yang Ho ang kanyang dibdib at nangako na kung ang parehong 4,000 veterano na nagretiro mula sa alien battlefield ay hindi makakagawa ng 4,000 Blood Wolf Bandit Group, si Yang Ho ay makakahanap din ng bato para patayin siya. Sinabi ni Chen Lei, kung ito ang kaso, hindi pa huli ang lahat. Kumilos na tayo agad at gumawa ng battle plan. Tumango si Yang Ho at sinabi, Brother Chen, bumalik tayo ngayon at tipunin ang mga tao. Gagawin ko itong pangunahing larangan ng digmaan. Itinuro ng daliri ni Yang Ho ang isang lugar sa mapa. Ang agila ay malungkot. Tumingin si Chen Lei kay Yang Ho na nakaturo, tumango, at sumang-ayon sa pinili ni Yang Ho. Ang Yingshoujian ay napakatarik. Ang lupain ay matarik na mga kanyan, at may 10,000 bangin sa magkabilang panig. Kahit ang mga agila ay hindi makakalipad, kaya tinawag itong Yingshoujian. Magse-set up tayo ng ganitong ambush. Habang nasa daan, isa-isang ipinarating ni Yang Ho ang kanyang mga ideya. Bagamat tiwala si Yang Ho na ang kanyang mga sundalo ay nakatataas sa kapangyarihang labanan, hindi sila magiging pabaya. Iba't ibang mga plano sa labanan, ambush traps, at iba pa na dapat gawin pareho. Walang pagkukulang, para lang bigyan ng direktang suntok ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Di nagtagal, dinala ni Chen Lei ang lahat ng mga sundalo sa Yingshoujian sakay ng barkong pangtransportasyon ng tropa, at pagkatapos ay ang grupong ito ng mga tao ay mahusay na nag-ayos ng mga pagtaas at pagbaba. Sa halos walang oras, itinakda nila si Yingshoujian na puno ng layuning pagpatay. Longtan Tiger Den. Kabanata 163
Sa kasalukuyan, nagmamarcha pa rin si Lord Jingthorne at ang kanyang partido patungo sa Qingyang City sa normal na bilis ng pagmamarcha. Ayon sa bilis ng kanilang pagmarcha, makakarating sila sa Qingyang City sa isang araw at madudugo ang Chenjiazuang. Kuya Jing, hindi mahina ang pamilya Chen, huwag mong basta-basta. Si Ningxia niya ay nagdusa mula sa pagkawala ng pamilya Chen, kaya habang nasa daan, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Master Jingthorne na dapat niyang bigyan ng higit na pansin ang pamilya Chen, kung hindi, baka siya ay mawalan. Nakaharap sa 3 at 5 paalala ni Ningxia niya, kahit na pinakinggan siya ni Lord Jingthorne noong una, medyo nakakainis siya ngayon. Sinabi ni Ningxia niya, Kuya Ning, bakit biyenan ka na ngayon? Maliit na Chenjiazuang. Noong nakaraan, maaari kong pabagsakin si Chenjiazuang sa sinumang hukbo sa ilalim ng aking pamumuno. Ngayon ako ang personal na namumuno sa koponan. Ang isang guro, anuman ang mangyari, itong Chenjiazuang ay hindi babalik. Panipi. Saglit na nag-isip si Ningxia niya, talagang hindi niya maisip ang kakayahan ng pamilyang Chen na labanan ang pangkat na ito, tumango, at sinabing, talaga, maaaring dahil nag-aalala ako ng sobra. Pagkatapos, hindi na nagsalita pa si Ningxia niya, ngunit sumunod sa hukbo at pinilit ito patungo sa Qingyang City. Pagkatapos maglakbay ng halos 100 milya, muling sinabi ni Ningxia niya, Brother Jing, may agila na kalungkutan sa harap mo. Ang lugar na ito ay napakadelikado, at ito ang pinakamahina na lugar kung saan makakaharap ang mga ambas ng kaaway. Mangyaring maging mas maingat, panipi. Ngumiti si Jingthorne at sinabing, sobrang nag-aalala si Kuya Ning, ano sa palagay mo ito? Itinuro ni Jingthorne Lord ang 2 maliliit na itim na tuldok na lumilipad sa hangin, at nakangiting sinabi. Ang 2 maliliit na itim na tuldok na ito ay dumaan sa mga ulap, tulad ng 2 bulalakaw, na lumilitaw sa harap ni Haring Thorn sa isang kisap mata, ngunit sila ay 2 napakagwapong itim na Harrier Eagles, ngunit mayroon silang takot na ulo ng lobo. Ang bagay na ito ay tinatawag na Wolf Eagle, at ito ay ginagamit ng aking Blood Wolf Bandit Group para maghatid ng balita. Naglalaman ito ng mga balita mula sa mga hinaharap na scout. Maaari mong buksan ang iyong sarili. Sinabi ni Jingthorne Lord ng buong kasiyahan, maaaring isipin ni Ningxia niya na maaaring makatagpo si Ying Shoujian ng isang ambas. Paano niya, isang veteranong-veterano, hindi baliwalain ang ganoong mahalagang bagay, tumanggi na siyang pumunta para magtanong noon. Binuksan ni Ningxia niya ang tubo ng kawayan na nakatali sa mga binti ng lobo at agila, at naglabas ng isang maikling piraso ng tela na may nakasulat na linya, normal ang lahat, at mabilis kang makapasa. Ang balitang hatid ng ibang mga Wolf Eagles ay eksaktong kapareho ng isang ito. Bagamat medyo natarante pa si Ningxia niya, dahil ibinalik ng scout ng Blood Wolf Bandit Group ang balita ng kaligtasan sa unahan, kung gayon ay tiyak na walang problema. Okay, Kuya Ning, relax tayo, walang magiging problema. Tumawa si Haring Jingthorne, at itinulak ang kanyang kabayo pasulong, sumugod muna sa Ying Shoujian. Si Ningxia niya at ang iba pa ay kailangang bilasan ng ilang hakbang at sumakay sa kabayo para makasabay. Sa oras na ito, ang agila ay nasa kalungkutan, at ang mga tagamanman ng pangkat ng mga bandidong lobo ng dugo ay tahimik na pinatahimik, at ang mga bangkay ay malinis na hinahawakan ng hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang mga veterano na ito na nagretiro mula sa alien battlefield ay sanay na gawin ang ganitong uri ng bagay, na para bang sila ay likas. Tiningnan ni Chen Lei ang mga Blood Wolf Scout matapos ang mga taong ito ay mahinahong pumatay at nagpadala ng mensaheng pangkaligtasan, at hinangaan niya na ang mga ito ay mga tunay na elite na sundalo. Sa hinaharap, ipapadala ito ng mga disipulo ng pamilya Chen kung may pagkakataon sila. Para sa pagsasanay sa alien battlefield, tanging ang mga nakaligtas sa alien battlefield ang mga tunay na elite. Hindi nagtagal, sina Master Jingthorne at Ningxia niya at iba pa ay humakbang sa batis ng kalungkutan ng agila. Ang malungkot na batis ng agila, tulad ng skyline, ay isang napakakipot na kanya na may iisang matarik na daan sa bundok na maaaring tumanggap lamang ng 2 tao na magkatabi. Ang ibang mga lugar ay mga bangin at shoal na mahirap lampasan. Sa sandaling pumasok ako sa Eagle Sorrow, kahit na nakakuha ako ng balita sa pagmamanman, si Lord Jingthorne, na nakakaalam na ang lugar na ito ay napakaligtas, ay hindi maiwasang makaramdam ng pressure.
Masyadong nakakatakot ang terrain dito. Nangunguna ang sinumang may common sense. Ang mga tao ay hindi malay na mag-uuto sa kanilang mga tropa na mabilis na dumaan sa mapanganib na lupain. Bilasan ang marcha at pumasa ng buong bilis. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Jing Thorn, at agad na nag-utos na pumasa ng buong bilis. Habang inilabas ang utos, hindi napigilan ng mga miyembro ng Blood Wolf Bandit Group na mapabilis, at bumilis ang bilis ng pagmarcha. Matapos ang lahat ng mga bandidong lobo ng dugo ay pumasok sa Eagle Sorrow, biglang, isang malakas na inuminang umalingaw sa walang laman na bangin ng bundok. Pagkatapos, nakita ko ang mga malalaking bato, mga lata ng langis, mga palaso at iba pa, na tumatama sa hukbo ng bandidong lobo ng dugo sa kalungkutan ng agila. Sa isang iglap, malalaking bato, tangke ng langis, palaso, at iba pa henaranggan ang tanging kislap ng liwanag sa kalungkutan ng agila, na pinatay ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo na may mabibigat na casualty. Libu-libong mga rocket ang bumaril pagkatapos nito. Sa isang kisap mata, ang buong hukbo ng bandidong lobo ng dugo ay bumulusok sa dagat ng apoy, nakatingin mula sa langit sa itaas, tila isang baliw na ahas ang nasusunog sa ibaba. Sa pagbuo ng hukbo, narinig ang sigaw ni Haring Thorn. May dagdag na putok ng kulay dugong mahabang baril sa kanyang kamay. Mahigpit siyang sumayaw kaya natangay niya ang mga malalaking bato, tangke ng langis, at iba pa tungkol sa kanya. Sa itaas ng mga bangin sa magkabilang panig. Para naman kinaning siya niya, Sun Fei, Zhao Liang, at ilang master ng Blood Wolf Bandit Group. Mabilis silang tumugon at isa-isang nagsagawa ng mga drills, na winalis ang mga malalaking bato at tangke ng langis na isa-isang tumama sa kanila, pinsala. Gayunpaman, ang mga pangkalahatang miyembro ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay nakatagpo ng isang sakuna at napatay sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga bato, tangke ng langis, at mga rocket. Sa isang round lang, humigit kumulang 50% sa kanila ang namatay o nasugatan. Sa Dagandong, ang mga mersenaryo ay sumugod sa nakapalibot na mga bangin, bawat isa ay nakabitin ang kanilang mga bibig sa kanilang mga sandata, may hawak na mahahabang lubod sa dalawang kamay, lumilipad pababa mula sa mga bangin. Pagkatapos, ang mga veterano na ito ay sumugod sa grupo ng mga bandido tulad ng mga tigre sa isang kawan, at naglunsad ng isang galit at mabangis na pag-atake sa mga bandidong ito na binugbog ng mga biglaang suntok. Ang mga retiradong veterano na ito, isa-isa, ay mga sundalong bakal na may daan-daang labanan. Gumagawa sila ng malinis at mabilis na paggalaw. Sa bawat espada, dumiretso sila sa susi ng kabilang partido sa kamatayan. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga bilang lamang, ang natitirang mahigit sa 2,000 bandido ng grupo ng bandidong lobo ng dugo ay parang mga tupang naghihintay na katayin, at lahat sila ay nalipol sa isang iglap. Napakatapang, naghahanap ng kamatayan. Nakita ni Jing Thorn ang eksenang ito, nahati ang kanyang mga mata. Ito ay pawang matatandang lalaki na sumunod sa kanya ng higit sa 10 taon. Mayroon silang malalim na damdamin para sa isa't isa, at mayroon silang parehong mga kapatid. Sa isang kisap mata, halos mabura na sila. Paano ito natitiis ni Master Jing Thorn? Siya ay umungal, ang baril sa kanyang kamay ay may dalang pulang apoy at tumawid sa karamihan. Ang hindi mabilang na mga bato sa paligid, sa ilalim ng mataas na temperatura ng apoy ng dugo, ay naging magma, at maging ang ilang matitigas na bato, ay naputol at nabasag ng hangin na napawi ng suntok ni Jing Thorn King, na nagpapakita ng malalim at pinoong mga bitik. Ginawa ni Hiu, hinawakan ni Chen Lei ang gintong patpat at tumalon palabas, ang gininto ang patpat sa kanyang kamay ay namumukadkad ng gininto ang liwanag, pinahinto si Lord Jing Thorn, at ganap na kinuha ang baril na tumama kay Lord Jing Thorn patungo sa lahat. Ang apoy ng dugo ay bumangga sa gintong liwanag at sumabog sa isang iglap. Nagkaroon ng malaking pagsabog, maraming bato sa paligid ang agad na natangay ng alikabok. Gumalaw ang mga graba at hangin, direktang sumasabog sa lahat sa loob ng radius na 100 metro siya ay lumipad palabas at tumama sa bangin. Sa oras na ito, lumitaw din si Chen Tangshan, nanginginig ang kanyang katawan, at huminto sa harap ni Sun Fei at Zhao Liang. Nais kong hayaan kang maghintay para sa isang paraan sa labas, ngunit hindi mo alam kung paano pahalagahan ito, kaya't iligtas natin ang iyong buhay ngayon.
Tumingin si Chen Tangshan kina Sun Fei at Zhao Liang, ganap na nakamamatay. Kabanata 164. Direktang nakita nina Sun Fei at Zhao Liang si Chen Tangshan, at ang kanilang mga mukha ay naging mahirap tingnan. Sun Fei, Zhao Liang, binuksan ko ang lambat at hinayaan kang magkaroon ng paraan para mabuhay. Hindi ko inaasahan na hindi ka lamang magpapasalamat, ngunit haantong din sa mga tao na salakayin ng Qinyang City. This time, hindi na kita iiwan ng kahit ano. Manatiling buhay, panipik. Matalim ang mga mata ni Chen Tangshan, ang kanyang mukha ay maringal, at siya ay sumigaw ng galit. Sina Sun Fei at Zhao Liang ay tumingin kay Chen Tangshan. Pagkatapos, sinabi ni Sun Fei, Chen Tangshan, huwag mong sabihing napakamahal mo. Parehong nawasak ang aming mga angkan dahil sa iyo, at kami ay naging mga asong naulila. Ang puot na ito ay hindi maaaring ibahagi. Ayaw mo kaming pakawalan, ni ayaw ka naming pakawalan. Ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Panipik. Sa kasalukuyan, ang magkabilang panig ay walang masabi, ganap na nawasak. Hindi gaanong nagsalita sina Sun Fei at Zhao Liang, at sabay nilang inatake si Chen Tangshan. Malabong napagtanto ng dalawa na ang Chen Tangshan ngayon ay iba sa nakaraan, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanila. Kaya naman, nagsanib puwersa muna sila para salakayin ang kalaban. Nag-aalala pa rin ako na hindi ka magtatagumpay. Malamig na sumangot si Chen Tangshan, nilinang ang ikasyam na antas ng sining ng Sky Shakang Jinpang. Si Chen Tangshan ay may sapat na momentum para harapin sina Sun Fei at Zhao Liang. Sabay na nag-away silang tatlo sa isang kisap mata. Ang masasamang espiritu ay bumangga sa nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga blok ng bato ay dinurog nilang tatlo, at ang mga bangin ay binaril, at ang mga agos ay naging mga bangin, ang langit ay nabasag, ang araw at ang buwan ay mapurol. Napapaligiran din ang ibang mga masters ng Blood Wolf Bandit Group. Kabilang sa kanila ang mga batang cultivation elite na nagsasanay sa Four Elephants Battle Formation, gayon din ang senior level masters na sina Chen at Nie. Sa pagkakataong ito, ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay pinatay ni Chen Mansion, at ang pamilya ni Ye sa Qinyang City, nagpadala rin ng pinakamakapangyarihang mga master, na magkasama upang patayin ang grupo ng bandidong lobo ng dugo. Ang mga taong ito ay sama-samang lumaban at nagdulot ng malaking pinsala. Maraming sinag ng Yuan Qi at Gangsha Qi ang nagbanggaan at nagliwanag sa lugar na ito, at sa wakas ay sumabog, at maraming malalaking bato ang gamulong pababa. Alam ni na Sun Fei at Zhao Liang na ang labanan ngayon ay isang labanan sa pagitan ng kanilang buhay at kamatayan, kaya't pareho silang lumaban. Gayunpaman, habang nag-aaway sila, mas natakot silang dalawa. Ang lakas ni Chen Tangshan, malakas, lampas sa imahinasyon nilang dalawa. Sa orihinal, inakala ni na Fei Fei at Zhao Liang na bagaman malakas si Chen Tangshan, tiyak na matatalo o mapatay nila si Chen Tangshan kung magsanib puwersa sila. Ngunit nang makuha na nila ito, natuklasan nila na sa harap ni Chen Tangshan, halos hindi na mapanatili ng dalawa ang kanilang kawalan ng kakayahan. Imposibleng talunin si Chen Tangshan. Ngumisi si Chen Tangshan, hindi siya nagpakita ng pagmamahal, dapat mamatay sina Sun Fei at Zhao Liang ngayon. Sa isa pang battle circle, si Chen Lei lamang ang humarap kay Lord Jingthorn sa ikawalong palapag ng Gang Demon Realm. Ang ginintuang liwanag ay yamakap sa kanyang mga kamay ay mabigat at walang kapantay, at bawat cudgel ay naglalabas ng malalakas na tunog ng hangin at kulog, na gumagawa ng karahasan sa nakapalibot na mga bato. Si Jingthorn, na may mahabang asterisk na sibat sa kanyang kamay, nagdadala siya ng makapal na dugong lobo at masamang espiritu, tulad ng isang matalinong ahas ng dugo, kakaiba at mahirap sa lakayin, at nakatuon siya sa mahinang punto ni Chen Lei para umatake, at Chen. Naramdaman ni Lei na hindi komportable ang porma sayon. Galit na galit si Jingthorn Lord sa oras na ito kung sasabihin niya kung sino ang pinakaayaw niya, tiyak na si Chen Lei yun. Dati, pinatay ni Chen Lei ang mga tropa sa ilalim ng kanyang utos ng mag-isa. Ngayon, pinangunahan ni Chen Lei ang mga tao na tambangan sila. Bagamat hindi alam ni Haring Thorn kung gaano na ngayon ang casualty ng mga bandido sa ilalim ng kanyang pamumuno, alam niya na ito ay tiyak na isang napakalaking kawalan.
At ang lahat ng ito ay dulot ng binata sa kanyang harapan, si Chenlei, 15 o 16 na taong gulang na binata, ngunit halos lipulin niya si Lord Jingthorne, isa sa mga nangungunang lobo ng mga bandidong lobo ng dugo. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang mga mata ni Jing Sangjun ay sobrang lamig, ang dugong sibat sa kanyang kamay ay parang kuryente, ang kidlat ay kumislap ng 8 hampas, parang 8 dugong bahaghari, na tumusok sa buong katawan ni Chenlei. Dinurog ni Chenlei ang hagdan ng kidlat, iniiwasan ang 8 bahaghari sa dugo sa hindi pinahihintulutang bilis. 8 dugong bahaghari ang dumaan sa katawan ni Chenlei at tumama sa bangin sa isang tabi. Sa bangin sa gilid na ito, 8 malalaking butas ang lumitaw sa isang kisap mata, at ang mga ito ay hindi maarok. Ang malalaking piraso ng bato ay nahulog mula sa bangin, at ang usok ay napuno ng usok at alikabok, na lubhang kakilakilabot. Lumapit si Chenlei at nilinlang si Master Jing Sang. Sa panahong ito, naramdaman ni Chenlei na ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng husto. Matapos muling buuin ang innate Thunder Spirit Saint Body kanina, inalis ni Chenlei ang buong pool ng Thunder God Liquid mula sa Thunder Pool. Ang malakas na enerhiya na nilalaman ng Thunder God Liquid na ito ay hindi ganap na ginagamit sa Heavyweight Thunder Spirit Eucharist. Karamihan sa kanila ay nakatago ng malalim sa katawan. Habang bumubuti ang paglilinang, dahan-dahan itong ilalabas. Mula sa panahong ito, naramdaman ni Chenlei na ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng gusto sa pagtaas ng lakas ng Thor Liquid. Kung kalahating taon na ang nakalipas, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa 10 milyong jin, ngayon ang kanyang pisikal na lakas ay sapat na upang umabot sa 20 milyong jin, isang nakakatakot na pagtaas. Dahil ang katawan ni Chenlei ay lumakas ng husto, natural na gusto niyang subukan ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Bagamat na itakda na niya ang entablado sa Xuantian School, hinamon ang iba't ibang disipulo, at sunod-sunod na natalo ang 3 pangunahing disipulo ng Xuanwu Kick, ngunit hindi niya kailanman nasiyahan ang ganoong uri ng labanan, at hindi pa niya ganap na naipamalas ang kanyang lakas. Laging may panghihinayang. Pero ngayon iba na. Kaharap si Master Jingthorne, maaari siyang kumilos ng walang pag-aalinlangan, na gustong subukan kung gaano siya kalakas ngayon. Ang Golden Light Cudgel sa kamay ni Chenlei ay tinurok ng malakas na elemental power. Nagniningning at malakas ang gintong liwanag. Ang bawat maze ay nabasag ang hangin, at ang kapangyarihan na ibinubuga ng hangin ay nagpalabas ng malalaking bitik, na patuloy na kumalat sa lahat ng dako, ang sitwasyon ay kakilakilabot. Naramdaman ni Jingthorne Jun na hindi isang 15 o 16 na taong gulang na batang lalaki ang kaharap niya, kundi ang paglilinang ng isang mataas na antas ng Martial King. Bawat galaw ay napakalakas kaya't hindi siya naglakas loob na mapabilib siya at kailangan niyang umikot. Iwasan ang pag-atake ni Chenlei. Dahil dito, napahiya si Master Jingthorne, ang marangal na Wazang, ang pinakamataas na kapangyarihan ng ika-8 antas ng Gang Demon Realm, ang henerasyon ng lobo, ay humarap sa isang binata sa unang antas ng Concentration Realm, at kailangan niyang iwasan ito. Not dying to face it directly, nakakasakit talaga ng self-esteem. Hindi ako naniniwalang napakalakas mo. Sa wakas, nalagutan ng hininga si Lord Jingthorne, at ang kulay dugo na sibat ay nakapulupot sa kulay dugo na masamang espiritu, pinukaw ang walang hanggan na ulap at ambun, ang tunog ng mga ahas ay tumunog, at isang bagzo ng hangin ang hamihip ng daan-daang kilo ng malalaking bato sa ibabaw. Sa paligid, ang eksena ay mukhang nakakatakot. Si Lord Jingthorne ay nagpakawala ng matinding galit, at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na suntok na Blood Snake Dance. Malabo na nakikita na ang kulay dugo na sibat sa kamay ni Jingthorne ay naging isang malaking ahas ng dugo, nagniningning ang mga mata nito. Malamig, nagmamadaling lumapit kay Chenlei. Nabasag. Ang suntok ay hindi pa ganap na tumama, at ang matitigas na mga bato sa nakapalibot na mga bangin ay hindi na makayanin ang pressure na ito, at sila ay nabasag ng isa-isa. Nagkaroon din ng malalaking bitek sa matigas na bangin, na parang guguho, General. Natatakot akong hindi ka makakarating. Sumigaw si Chenlei, at ang ginintoang liwanag ay sumisikat sa kanyang kamay, naging isang gintong light stick na daan-daang metro ang haba. Siya ay sabog upang makabuo ng isang ginintoang light crit effect. Ang ginintoang liwanag ay agad na sumabog, na tumagos sa mga mata ng mga tao halos ang buong kalungkutan na agila ay binaha ng ginintoang liwanag,
at ito ay hinampas sa isang sibat na buong lakas na tinusok ni Lord Jinthorn. Kabanata 165. Ang Golden Giant Mace at ang kulay dugo na higanteng halberd ay nagtama sa isa't isa. Ang dugo-gintong dalawang kulay na liwanag ay nakasentro kina Chenlei at Jinthorn. Ang mga alon ay parang mga alon ng tubig, na kumakalat sa bawat patong patungo sa paligid. Ang gintong pula, ang dalawang kulay na ripples ay nagdadala ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan, at lahat ng dumaan ay tahimik at naging pulbos. Ang mga bangin sa magkabilang gilid ay natangay ng gintong pulang alon, at ang matibay na pader na bato ay naging hindi mabilang na alikabok ng bato, kumakaluskos at bumagsak. Sa isang kisap mata, ang mga bangin sa magkabilang gilid ay pinalaki ng halos 100 metro ng gintong pulang alon. Buti na lang at hindi nakipag-away sina Chenlei at Jing Sangjun kasama ang mga sundalo sa tabi nila. Kung hindi, sila ay magdurusa ng isda, at agad na gagawing ambon ng dugo ng nakakatakot na ripple na ito. Para naman kina Chenlei at King Thorn, na naging sanhi ng nakakatakot na insidente, nakaramdam din sila ng pagkabalisa. Ang dalawa ay napanatili ang halos parehong postura, mabilis na umatras, pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa mga bangin sa magkabilang panig. Ang matigas na bato ay parang tofu, at ang dalawa sa kanila ay nagpatambo ng isang hugis tao na kuweba na may lalim na 10 metro. Hindi napigilan ni Chenlei ang pag-ubo, itinulak palayo ang bato sa kanyang harapan, at nagmamadaling lumabas ng kuweba, ang kanyang ulo at damit ay natatakpan ng kulay abong bato, nahihiya. Sa oras na ito, nag-drill din si Lord Jinthorn sa kuweba sa tapat. Ang kulay dugo na sibat na gawa sa 100 pinong misteryosong bakal sa kanyang kamay ay napilipit sa hugis ng twist, at ang isang braso ay hindi natural na nakalaylay, halatang sa ilalim ng banggaan ngayon, ito ay naputol sa 2 piraso. Tuta, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang lakas mo, kaya hindi mo mapipigilan. Inihagis ni Jinthorn Lord ang kulay dugong sibat sa kanyang kamay sa lupa, nakipagkamay sa kanya, at naglabas ng isang **** dagger. Ang punyal na ito ay isang talampakan lamang ang haba, ngunit nagbuga ito ng **** liwanag at naglalabas ng dugo. Ito ay tulad ng isang kataas-taasang mamamatay na kawal na nabuhay na muli mula sa dagat ng dugo. Ngunit kapag ito ay inilabas, ito ay tila maraming hinanakit ang kaluluwa ay muling nabuhay mula sa dagat ng dugo, na gumagawa ng napakalakas na tunog ng mga sigaw ng multo, puso at kaluluwa. Blood Soul Sword, napakahalaga para sa matanda na gamitin ang Blood Soul Sword. Specialty mo rin yan. Kung mamatay ka sa ilalim ng Blood Soul Sword, hindi ka na mabubuhay ng higit pa sa iyong buhay. Ikaw ay magiging alipin ng Blood Soul Sword para sa buhay at buhay. Wow, nasiyahan ka sa isang ito. Panipi. Ngumisi si Jinthorn, ang tanging buo na kaliwang kamay na may hawak na dugong kaluluwang espada na halos isang talampakan ng haba, ang buong tao ay biglang nagulat na wala sa hangin. Jinthorn, ang tunay na nakakatakot sa kanya ay hindi dahil siya ay isang lobo, ngunit siya ay isang lubhang mapanganib at makapangyarihang mamamatay, naglalakad sa dilim, umaani ng buhay ng mga tao ng tahimik. Sa listahan ng mga pumatay sa buong Chu Dynasty, sapat na rin si Master Jinthorn para ma-rank sa top 10, umaasa sa Bloodlight Hand at Shadowless Escape at sa Blood Soul sa kanyang kamay na hindi alam kung ilang kaluluwa na ang napatay, espada. Mamamatay tao, si Chenlei ay nagpakita ng nakakainis na ngiti, at ang gintong cudgel sa kanyang kamay ay biglang tumama sa walang laman sa kaliwang harapan ng walang babala. Nagkaroon ng malakas na ingay, at isang bulaklak ng dugo ang bumulwak. Sa loob ng bulaklak na ito ng dugo, mayroong puting laman ng utak. Ang hari ng mga tinak ay nakatago sa kawalan, ang bangkay ay nahulog ng husto mula sa kawalan. Ang ulo ni Chenlei ay nabasag sa isang bulok na pakwan, at hindi na siya maaaring mamatay, ngunit hawak pa rin niya ng mahigpit ang dugong kaluluwang espada sa kanyang kamay. Hanggang sa siya ay namatay, si Lord Jinthorn ay hindi naintindihan kung paano siya natagpuan ni Chenlei, at siya ay pinalo hanggang mamatay sa kanyang ulo. Sa katunayan, ang dugo at walang anino na liwanag ay isang hindi pangkaraniwang paraan ng pagtatago, at imposibleng matuklasan ito ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang espiritu ni Chenlei ay napakalakas na ito ay higit pa sa inaasahan ni Master Jinthorn, at nakuha niya ang Divine Consciousness,
si Master Jing Thorn ay nakatago sa kawalan, natural na walang mapagtataguan. Naisip din ni Jing Thorn na hindi nakikita ni Chenlei ang kanyang bakas, at gustong pumuslit sa likod ni Chenlei upang maglunsad ng isang palihim na pag-atake, ngunit si Chenlei ay tinamaan ng isang hindi inaasahang suntok, na direktang tumama sa kanyang ulo, at isang henerasyon ng mga higanti ang namatay. Iniunat ni Chenlei ang kanyang kamay at kinuha sa kanyang mga kamay ang storage ring at blood soul sword mula kay Lord Jing Thorn. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang atensyon sa iba pang larangan ng digmaan na nakikipaglaban pa rin. Sa oras na ito, walang kapangyarihan sina Fei Fei at Zhao Liang na lumaban. Sila lang ang may kapangyarihang makipag-away. Sila ay pinigilan ni Chen Tangshan, at ang kanilang mga katawan ay nasugatan. Sooner or later, matatalo sila. Sa isa pang larangan ng digmaan, ang ama at ina ni Chenlei ay nakipaglaban kay Ningxia. Pinatay si Ningxia hanggang sa sukdulan at nag-iwan ng mga galos sa buong katawan, na nag-iiwan lamang ng isang hininga. Tungkol naman sa ibang mga lugar, maging ang 4 na ulo sa ilalim ng Thorn King, o ang 2 Blood Wolf Elder na nagmula sa pugad ng Blood Wolf Bandit Group, napapaligiran sila ng pamilya ni Ye, ng mga Elder ni Chen, at ng mga disipulo. Panghuling laban. Ang 4,000 dugong bandido ng lobo ay karaniwang nabura sa oras na ito. Nagdala si Yang Hu ng 4,000 mersenaryo at tiningnan isa-isa kung may buhay pa. Kapag may nakitang isda na nakakalusot sa lambat, pupugutan ito ng ulo ng walang awa. Sa puntong ito, masasabing ang pangkalahatang sitwasyon ay karaniwang itinakda. Nakatuon si Chenlei kina Sun Fei, Zhao Liang, at Ningxia para pigilan ang mga taong ito na biglang mag-break out sa huling sandali, at ano ang gagawin nila para sa kanyang ama, ina, at patriarch na si Chen Tangshan. Pinsala. Sa huli, biglang sumiklab si Chen Tangshan, at ang sky-tearing technique ni Jin Pang ay naging 2 malaking golden claw shadow, at direktang pinunit sina Sun Fei at Zhao Liang, at pareho silang namatay. Nagbigay din ng ulo si Ningxia sa ilalim ng Jiuyu Yin Fengclaw at Ice and Fire Swords, ngunit hindi bumalik. Kung tungkol sa mga natitirang pinuno ng lobo ng dugo at matatanda, sa huli, lahat sila ay nahulog ng paisa-isa sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng lahat, at walang isda na nakalusot sa lambat. Magsaya ka. Tiningnan ni Chen Tangshan ang mga katawan ni Ningxia at Jing Sijian at huminga ng mahabang hininga. Okay, linisin agad ang battlefield at itapon ang mga bangkay. At si Yang Hu ay hindi nagpapahinga pagkatapos ng malaking tagumpay, ngunit inutusan ang lahat ng mga mersenaryo na simulan ang pagharap sa malaking tumpok ng mga bangkay sa madilim na agila. Para sa ganitong uri ng bagay, si Yang Hu at ang mga mersenaryo ay pawang mga veterano. Hinubad ng lahat ang lahat ng kapakipakinabang sa mga bangkay na ito, pagkatapos ay itinambak ang mga bangkay sa mga tambak. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay naproseso, at pagkatapos, nagbuhos ng apoy ng langis, at sinunog ang lahat ng mga bangkay hanggang sa abo. Kuya Chen, ito ang mga samsam ng paghahanap ng kapatid, mangyaring tanggapin ito. Itinulak ni Yang Hu ang hindi mabilang na mga armas, potion, gold ticket, silver ticket, at iba pa sa mukha ni Chenlei. Ang lahat ng ito ay kinuha mula sa mga tulisan, at sila ay napakahalaga. Si Yang Hu at ang iba pa ay sumusunod pa rin sa mga patakaran. Gumastos si Chenlei ng pera para kunin sila. Ayon sa mga alituntunin, gaano man karaming samsam ang kanilang nakuha sa huli, sila ay pag-aari ng kanilang Panginoon. Ang mga mersenaryong ito ay kumikita lamang ng sarili nilang sweldo. Nagpasya kang ibahagi ang mga bagay na ito sa mga kapatid. Hindi nagustuhan ni Chenlei ang tambak na ito ng mga trepeo kahit na ibinigay niya ang mga ito. Hindi niya gusto ang mga ito, at direktang hiniling kay Yang Hu na ipamahagi ang mga trepeo sa malaking tao. Ang mga storage ring na nakumpiska niya kay Lord Jing Thorn, pati na rin ang mga storage ring na nakumpiska mula kina Ningxia, Sun Fei, Zhao Liang, at ilang Blood Wolf leaders at elders, ang pinakamarami sa pagkakataong ito, ay hindi nahuli ni Yang Hu at ng iba pa, at natural na walang problema sa kanila. Sige, napatay na natin ang Blood Wolf Bandits at Ningxia, Sun Fei, at Zhao Liang. Sa susunod na yugto ng panahon, dapat ay walang mga extraneous na problema. Makakaasa ka at makakagawa ka ng Lightning Cloud City. Sina Chen Tangshan at Chenlei,
sa sandaling ito ay nakahinga lang sila ng maluwag. Ngayon, dapat ay makapaglaan muna sila ng oras upang itayo ang Thundercloud City. Kabanata 166. Sa pagkakataong ito ay napaka-stable. Sa isang iglap, tumagal ito ng mahigit 5 buwan, at sa 5 buwang ito, sa wakas ay naitayo ng mga disipulo ng Chen Mansion ang pangunahing katawan ng Thundercloud City, cultivation. Sa nakalipas na 5 buwan, si Chen Lei ay nagsasanay ng cultivation habang pinag-iisipan ang nakatutuwang Thunder Profound Dragon Formation, at ang nakakabaliw na Thunder Profound Dragon Formation na ito ay unti-unting nadagdagan ng kilay. Ang Crazy Thunder Profound Dragon Formation, kasama ang 2 lungsod ng Thundercloud City at Wild Wave City bilang ang harapan, ay kinukuha ang masaganang kapangyarihan ng tubig mula sa buong Quanglan River at ang walang katapusang kapangyarihan ng kidlat sa itaas ng Thundercloud City upang bumuo ng kapangyarihan at enerhiya ng pagbuo. Ang kapangyarihan ng sistema ng tubig ay ang pangunahing depensa, at ang kapangyarihan ng sistema ng kulog ay ang pangunahing pag-atake. Siyempre, ang pinakamakapangyarihan ay ang pinagsamang kapangyarihan ng kulog at tubig, at mas malaki pa ang kapangyarihan nito. Siyempre, ito ay tumutukoy sa kapangyarihan na maaaring ibigay ng Thunder Dragon Formation sa Wild Thunder pagkatapos makumplito ang arrangement. Ngayon, inayos lamang ni Chen Lei ang Profound Dragon Formation at ang Wild Thunder Formation sa dagat ng mga bagyo at kulog ng Cloud City, na malayo sa buong Dacheng world level. Mayroon pa ring layong 10,000 milya mula sa pagbuo ng dragon sa nakatutuwang kulog. Ito ay isang napakatagal at mahabang proseso upang iset up ang Earth at Sky-grade Crazy Thunder Profound Dragon Formation, at imposible para kay Chen Lei na gugulin ang lahat ng kanyang oras dito. Sa hinaharap, ipagkakatiwala niya kay Chen Fan na ayusin at gawing perpekto ang pormasayon, at kung mag-ayos siya ng 2 pormasayon sa antas ng langit at lupa, ang paglilinang ng formation ni Chen Fan ay magiging napakahalaga rin. Ang mga benepisyo. Sa nakalipas na 5 buwan, si Chen Tangshan at ang iba pa ay hindi idle. Sa halip, dinala nila si Yang Hu at iba pang mga mersenaryo para magsimulang magwalas sa sunod-sunod na lungsod. Ang Chen family fief na ipinagpalit ni Chen Lei ay mayroon na ngayong 5 lungsod at 13 county, na may radius na libo-libong kilometro, malaking populasyon, at mga dragon at tigre. Ang pamilya Chen ay dating isang maliit na puwersa lamang sa Qingyang City. Mayroon na itong 5 lungsod at 10 distrito. 3 distrito ay medyo mahirap kontrolin ng buo. Mayroong 5 malalaking pamilya sa Qingyang City lamang, pabayaan kung gaano karaming makapangyarihang puwersa ang mayroon sa 13 county at 5 lungsod. Ang makapangyarihang mga puwersang ito ay may malalim na pinagmulan at maraming alagad, at mayroon din silang hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa 7 pangunahing sekta at sa maharlikang pamilya. Kung gusto mong sumuko ang mga puwersang ito at sumunod sa mga utos ng Chen Palace, ito ay karaniwang hindi isang madaling bagay. Gayunpaman, si Chen Tangshan ay may pakulo. Sa tulong ng mahigit 20,000 mersenaryo mula sa Yang Hu at iba pa, at libu-libong elite na disipulo mula sa Chen Palace, sila ay aktwal na dumaan sa bawat county, lungsod pagkatapos ng lungsod, at tumanggi silang tanggapin ito. Nawasak lahat. Kung gusto mong sumuko, dapat mong limitahan ang lakas ng angkan sa loob ng isang tiyak na hanay upang matiyak na walang puwersa na maaaring magbanta sa Chen Palace. At ang paglipat ni Chen Tangshan ay natural na nagdulot ng isang **** na bagyo. Karamihan sa mga puwersa ay ayaw sumuko sa pamilya Chen. Natural, magkaharap silang may mga espada at sundalo. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng Chen Mansion ay mabilis na lumago, at mayroong higit sa 20,000 mersenaryo na nagretiro mula sa alien battlefield. Talagang hindi isang puwersa ang makakalaban ng mag-isa. At kung magkakaisa ang iba't ibang puwersa at pamilya sa 5 lungsod at 13 county, natural na hindi magiging kalaban ang Chen Mansion. Ngunit sino si Chen Tangshan, at paano niya mabibigyan ng pagkakataon ang mga taong ito na magkaisa? Bago mag-react ang mga pamilya at puwersang ito, pinangunahan na ni Chen Tangshan ang mga tao na lumaban at labanan ang lahat ng posibleng alyansa. Pangunahan ang pagpuksa, at sa wakas ay kontrolin ang buong 5 lungsod ng Chen Mansion at 13 mga county sa kanilang mga kamay. Sa prosesong ito, maaaring magkaroon ng pagdanak ng dugo,
ngunit ang mga pamamaraan ni Chen Tangshan ay hindi masyadong mabangis. Para sa mga nagdeklara ng pagsuko, hindi nila pinatay. Tanging ang mga malakas na lumalaban ay maaaring parusahan ng malupit. Matapos ang mahigit 5 buwang pagsalakay, bagamat hindi ganap na makontrol ang buong Chen Mansion, masasabi rin na higit sa 70% nito ay nakontrol na, at ang natitira ay kaunting gulo lang, maaga o huli. Magpapasuko. Alam din ni Chen Lei ang tungkol sa mga bagay na ito, at ito ay malinaw. Sinuportahan din niya si Chen Tangshan sa paggawa nito, at nakaisip pa siya ng ilang ideya. Dahil ipinagpalit niya ang teritoryong ito ng 100,000 military merit mula sa isang dayuhang lahi, mayroon lamang isang boses sa teritoryo, at ang boto na ito ay maaaring ang pamilyang Chen lamang, at lahat ng iba't ibang boses ay kailangang alisin. Nang maalis ni Chen Tangshan ang karamihan sa mga oposisyon mula sa lugar ng Chen Mansion, muli siyang pumunta kay Chen Lei upang talakayin ang bagay na ito. Tinanong ni Chen Tangshan si Chen Lei, "Chen Lei, halos tapos na ang mga bagay, paano tayo dapat umunlad sa susunod na yugto ng panahon?" Bagamat si Chen Tangshan ang pinuno ng pamilya, ang kanyang paningin ay masyadong makitid kumpara kay Chen Lei. Sa ilang pangkalahatang aspeto, dapat din niyang sundin ang mga mungkahi ni Chen Lei. Nakilala na ito ni Chen Lei, at sinabing, "Patriarch, ngayong umunlad na ang pamilya Chen hanggang sa puntong ito, naabot na nito ang limitasyon nito. Kung gusto ng ating pamilya na umunlad muli ng mabilis, hindi natin basta-basta malilimitahan ang ating sarili sa isang pamilya. Ito ay upang magtatag ng isang sekta." Panipi. Nagtatatag ng isang sekta. Ang puso ni Chen Tangshan ay nanginginig. Kung alam ni Chen Tangshan na ang Zhongmen ay ang unang hakbang lamang ni Chen Lei, ang pinakalayunin ni Chen Lei ay itayo ang pamilya Chen sa isang banal na lugar, ngunit hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Oo, pagbuo ng sekta. Tumango si Chen Lei at sinabing, kapag naitatag na ang sekta at malawak na natipon ang mga disipulo, talagang makokontrol natin ang saklaw ng teritoryong ito. Kung hindi, ang mga tao lamang ng pamilyang Chen ang hindi makakakontrol ng ganoon kalaking lupain. Mga lugar, panipi. Malayang nagsalita si Chen Lei, isa-isang sinabi kay Chen Tangshan ang lahat ng kanyang iniisip. Si Chen Tangshan ay naging mas nasasabik habang siya ay nakikinig, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Hindi niya inaasahan na isang araw ang pamilyang Chen ay magiging isang makapangyarihang sekta. "Magaling, gawin mo lang ang sinabi mo," sabi ni Chen Tangshan kay Chen Lei. "Okay, alam ko na ang pangalan ng sekta. Paano ang pangalang Qingyangzhang?" Tanong ni Chen Lei kay Chen Tangshan. Si Chen Tangshan ay natural na sumang-ayon sa dalawang kamay. Tinawag siyang Qingyangzhang. Ang pangalan na ito ay talagang pinakaangkop. Susunod, nagplano sina Chen Tangshan at Chen Lei ng serye ng mga istruktura para sa Qingyang sect. Sa bagay na ito, si Chen Lei ay ilang beses na mas mahusay kaysa kay Chen Tangshan, dahil alam ni Chen Lei kung paano pinaplano ang ilang martial arts, natural na malinaw. Qingyangzhang, na may isang master, 3 deputy masters, Presbyterian Hall, Law Enforcement Hall, Chubang Hall, Guardian Hall, Ganggang Hall, Peel Hall, Refining Hall, Formation Hall, Battle Hall, at iba pa. Lahat ng mga bulwagan ay magagamit. Ang mga disipulo ng Qingyang sect ay nahahati din sa mga panlabas na disipulo, mga formal na disipulo, mga panloob na disipulo, at iba pa. Mayroon ding ilang mga posisyon ng mga matatanda, kaliwat ka ng mga gwardya, at iba pa, na lahat ay napakadetalyado. Hanggat ito ay bubuo ayon sa istrukturang ito, ang Qingyang sect ay mapupuno ng sigla, at bubuo sa isang pinakamataas na banal na lugar. Ang unang sect master ng Qingyang sect ay si Chen Lei. Naglagay lang ng pangalan si Chen Lei, pagkatapos ay bumaba bilang master ng pinto, at ibinigay kay Chen Tangshan bilang master ng 2 pinto. Para sa mga magulang ni Chen Lei, sila ang naging 2 elder ng Qingyang sect, at ang nakababatang kapatid na babae ni Chen Chener ang naging pinuno ng Peel Hall. Siyempre, walang laman pa rin ang istenteng ito. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang maipawn kung nais nitong umunlad sa isang tunay na mahusay na martial art. Mangyaring i-download. Sa panahon ng TK warm-up, mas maraming download, mas mahaba ang libreng oras. Mangyaring tulungan ang mga katutubo. Salamat.
Ang Kabanata 167. Siyempre, ang Qinyang sect ngayon ay ipinakalat lamang sa loob ng teritoryo ng Chen Palace, at hindi ito malawak na inihayag. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Qinyang sect ay napakahina pa rin at hindi angkop para sa publisidad. Maaari lamang itong umunlad ng dahan-dahan at may pan. Nakipag-usap si Chen Lei kay Chen Tangshan para bumalangkas ng isang serye ng mga plano sa pagsasanay sa paglilinang ng mga disipulo, isang sistema ng pabuya at parusa para sa mga kontribusyon ng sekta, mga pamantayan sa pagkuha ng mga disipulo, at iba pa, at winikasan nito ang sekta ng Qinyang. Sumunod, dinala ni Chen Lei si Yang Huo at ang iba pa. Pagkatapos ng ilang talakayan kay Yang Huo, dinala ni Yang Huo ang 4 pang tao na iniligtas ni Chen Lei at lahat sila ay sumali sa Qinyang sect at naging Qinyang sect Zontang disciples. Kasama ni Yang Huo at iba pa, mayroong higit sa 10,000 mga veterano na nagretiro mula sa mga dayuhang larangan ng digmaan. Walang problema ang mga veterano na ito. Lahat sila ay kapareho ng henerasyon ni Yang Huo at iba pang makajos na Qi at Splin Qi, kasama si Yang Huo at iba pa. Samahan ang Qinyang Zhangzontang. Ang binatang si Yang Midi na iniligtas ni Chen Lei ay naging disipulo ni Chen Tangshan. Ang anak na ito ni Yang Midi, na sinubak ni Chen Lei para sa kanyang mga kwalifikasyon, ay naging isang bihirang cultivation genius. Ang anak na ito ay naging isang malaking senior brother sa unang henerasyon ng mga disipulo ng Qingyangzang. Si Yang Midi ay may pambihirang mga talento, mayroong Jinpang bloodline sa kanyang katawan, at nagpapakita ng ugali na bumalik sa kanyang mga ninuno. Ang bloodline ay malakas at dalisay, maihahambing sa tunay na Jinpang bloodline. Minsan tinanong ni Chen Lei si Yang Huo at ang iba pa tungkol sa mga magulang ni Yang Midi. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Yang Huo at ng iba pa ang tungkol dito. Sinabi lang nila na ang ama at ina ni Yang Midi ay hindi masyadong vulgar na tao, lalo na siya ay ina ni Yang Midi, na may magandang buhok na parang talon, at ang kanyang itsura ay ibang-iba sa lahi ng tao. Iniisip ni Chen Lei na ang ina ni Yang Midi ay maaaring mula sa angkan ng halimaw, o siya ay isang inapo din ng angkan ng demonyo. Pagkatapos ng lahat, hindi ito maaaring maging isang purong lahi ng tao. Kung hindi, walang purong Jinpang sa katawan ni Yang Midi. Linya ng pagbaba. Ngayon ay ganap na nagising ang Jinpang bloodline sa katawan ni Yang Midi, at nagkataon na nililinang nito ang Jinpang sky-shaking technique ni Chen Tangshan. Masasabing walang mas angkop para sa paglilinang kaysa kay Yang Midi. Susunod, inayos ni Chen Lei ang ilang fire-gathering formation mula una hanggang ika-4 na order para sa alchemy hall ng Qinyang sect, at nag-iwan ng ilang alchemy furnace at alchemy. Ang mga bagay na ito ay ibinigay sa kanya. Ang nakababatang kapatid na babae ni Chen Chenner ang namamahala. Bilang isang wood spirit body, si Chen Chenner ay napaka-interesado sa alchemy mismo, at isa ng napakatalino na munting alchemist. Kulang na lang talaga ang kasalukuyang dantang, si Chen Chenner lang. Gayunpaman, imposible rin ito. Ang mga alchemist ay isang napakabihirang mapagkukunan kahit saan. Bagamat si Chen Lei ay may master level na alchemy level, imposibleng baguhin at bumuo ng isang malaking bilang ng mga alchemist ng ganoon lang. Halika, ang mga ito ay maaari lamang linangin at ma-recruit ng dahan-dahan sa hinaharap, hindi nagmamadali. Ang pagbuo ng isang sekta ay masalimuot at masalimuot, hindi ito maituwid sa isang gabi. Gayunpaman, kapag nasa tamang landas na ito, tiyak na uunlad ito sa magandang direksyon. Matapos tulungan ni Chen Lei si Chen Tangshan na lutisin ang mga problema ng Qingyangzang, bagamat mayroon pa ring iba't ibang mga problema, kahit papaano ay mabagal ang pag-unlad nito, at oras na para umalis siya. Mahigit 5 buwan na mula nang umalis si Chen Lei sa Xuanlei Peak, halos 6 na buwan, at ang mga araw kung kailan ipinadala ng Xuantian sect ang mga disipulo nito upang lumahok sa lihim na kaharian ng Qishan ay hindi masyadong malayo. Ang buong Qinyang sect ay binabantayan ng 2 city guard ng Crazy Wave City at Thundercloud City, gayon din ng mahigit 10,000 Battle Hall disciples, at 3 o 4 na libong piling disipulo mula sa Chen Palace. Gayunpaman, mahirap pa ring palawakin ang teritoryo, ngunit higit pa sa sapat si Shou Cheng ay hindi nag-aalala si Chen Lei sa kaligtasan ng Qinyang sect, kaya pagdating ng panahon, handa na siyang umalis.
Bago umalis, ang storage ring na kinatok ni Chen Lei mula kay Hu Shengkui at ang mga laman nito ay naiwan lahat sa Qingyang sect bilang bahagi ng Qingyang sect. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang kay Chen Lei. Tatlong kayamanan lang ang naiwan niya, ang gintong cetro, salamin ng araw, at tibak na kulay lila na gintong phoenix. Ang iba pang mga kristal na bato at iba't ibang mga kayamanan, mga bangkang lumilipad, mga tableta, mga kagamitan sa pagpino, at mga materyales ng alchemy ay naiwan lahat sa Qingyang sect, upang magamit ang mga ito ng mga disipulo ng Qingyang sect sa hinaharap. Pagkatapos, pinaandar ni Chen Lei ang Celadon Flying Cloud Boat at direktang umalis sa Qingyang sect, patungo sa Xuantian sect. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na araw ng pagmamaneho, sa wakas ay bumalik si Chen Lei sa Xuantianzang. Sa sandaling bumalik siya sa Xuantianzang, nakaramdam si Chen Lei ng kaba sa kapaligiran ng clan. Sa oras na ito, sa oras ng huling pagsusulit ni Shen Tianzong, nagkataon na nakatagpo niya ang pagbubukas ng lihim na kaharian ng Enlightenment minsan bawat 10 taon. Ang lahat ng mga disipulo ay naghahanda upang makakuha ng magagandang resulta sa mga pagsusulit sa pagtatapos ng taon at maging kwalipikadong makapasok sa kaliwanagan ng lihim na kaharian ng langit. Tanging mga disipulong wala pang 20 taong gulang ang maaaring makapasok sa lihim na kaharian ng Qishan, at ang mga disipulong higit sa 20 taong gulang ay hindi maaaring dumaan sa lihim na kaharian ng Qishan. Ang lihim na kaharian ng kaliwanagan ay dapat na isang lugar na ginagamit ng ilang mga sinaunang sekta upang sanayin at suriin ang mga kabataang disipulo sa kanilang sariling sekta. Kaya lang, ang sinaunang sektang ito ay nawasak ng maglaon, ngunit ang lihim na kaharian na ito ay napanatili, at nagkataon, ito ay magkasamang kontrolado ng 7 sekta at ng maharlikang pamilya ng Chu. Mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon at mga pakinabang sa lihim na rehiyon ng Qishan, at syempre, hindi rin sila mahuhulaan. Ang bawat isa sa 7 pangunahing sekta at 8 puwersa ng Chu Royal Family ay maaaring magpadala ng 100 disipulo sa lihim na kaharian ng Qishan. Hindi naman sa ayaw nilang magpadala ng higit pang mga alagad, ngunit pagkatapos ng mga taon ng karanasan at hindi mabilang na mga paggalugad, natukoy na ang lihim na kaharian ng kaliwanagan ay maaari lamang pahintulutan ang hanggang 800 mga disipulo na makapasok sa isang pagkakataon. Ang isa pang tao ay hindi gagana, at sila ay automatikong itataboy mula sa lihim na kaharian ng kaliwanagan. Sa 800 lugar na ito, ang bawat isa sa 8 puwersa ay sum-ikop ng 100. Hindi alam ni Shen Tianzong kung paano inilalaan ng ibang mga sekta at ng maharlikang pamilya ng Chu ang daang mga lugar na ito, ngunit ang paglalaan ni Shen Tianzong ng 100 disipulo ay hinuhusgahan batay sa mga resulta ng pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo sa pagtatapos ng taon. Lahat ng formal na disipulo, panloob na disipulo, at direktang disipulo ay magiging karapat-dapat na makapasok sa lihim na kaharian ng Qishan sa loob ng nangungunang 100 sa pagtatapos ng taon. Kaya, sa sandaling bumalik si Chen Lei sa Zhangmen, natural niyang naramdaman ang tensyon na ito. Dahil wala pang 10 araw bago matapos ang pagsusulit sa Zhangmen, bawat disipulo ay nagmamadaling pagbutihin ang kanyang sariling paglilinang. Ngayong year-end exam, hindi lang paglilinang ng isang alagad ang nasusubok, kundi ang komprehensibong kakayahan sa pakikipaglaban ng isang disipulo. Sa madaling salita, sa dakilang pagsubok, maaari kang gumamit ng anumang paraan, maging ito ay pagkakaroon ng isang kayamanan na laban sa langit, o pagkakaroon ng isang mahiwagang gamot, o isang makapangyarihang hayop, kahit na ito ay masama at mabagsik. Walang mga paghihigpit sa mga nakatagong armas at iba pa, hanggat maaari mong ganap na ipakita ang iyong lakas, anuman ang ibig sabihin ng iyong gamitin. Gayunpaman, mayroong higit sa 10,000 formal na mga disipulo, panloob na mga disipulo, at direktang mga disipulo ni Xuan Tianzang. Kabilang sa mga ito, maaaring mayroong swerte laban sa langit, at ang posibilidad ay hindi pangkaraniwang. Ang isang ordinaryong formal na alagad, na may makapangyarihang kayamanan, ay maaaring maging sanhi ng pagkabaligtad ng ilang panloob na sekta at mga personal na disipulo. Kaya, sa pagkakataong ito ang pagsusulit sa pasukan ng sekta ay napuno ng labis na kawalan ng katiyakan. Bago ang huling minuto, walang nang ahas na magsabi na kumpiyansa siyang makapasok sa top 100. Kabanata 168.
Sa ganoong kapaligiran, bumalik si Chen Lei kay Zuan Leifeng at nakilala ang kanyang guro na si Lei Meng. Wow, I'm back. It's quite timely. Alam mo na ang balita ng Zhongmen Grand Examination, di ba? Nang makita ni Lei Meng si Chen Lei, ang unang pangungusap ay tungkol sa Zhongmen Grand Trial. Intindihin, tumango si Chen Lei sa sandaling bumalik siya sa sekta, lahat ng mga disipulo ng sekta ay tinatalakay ang bagay na ito, at mahirap malaman. Tumango si Lei Meng, at sinabing, bueno, dahil alam mo na, kaya hindi na ako magsasabi ng marami. Sa pagkakataong ito ang pagsusulit ng sekta ay nauugnay sa bilang ng mga lugar na papasok sa lihim na kaharian ng Qishan, hindi ka dapat maging pabaya. Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, Master, huwag kang mag-alala, tiyak na mapabilang ako sa top 100 sa sect examination. Tumango si Lei Meng at sinabing, naniniwala ako dito, okay, bumalik ka lang, magpahinga muna tayo. Pagkatapos magsalita, umalis si Lei Meng at umatras muli. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakuha ni Lei Meng ang unang kalahati ng Lady Sutra, at ang kanyang ani ay mas malaki pa. Siya ay pumasok sa kaharian ng napakabilis at ngayon ay naabot na ang rurok ng ika-9 na antas ng Transformation Realm, at malapit na siyang makalusot sa Nahai Realm. Kaya, sa loob ng ilang panahon, madalas siyang mag-retreat, ngunit nag-aalala siya kay Chen Lei. Pagkabalik ni Chen Lei, lumabas siya para payuhan siya. Hindi rin nagpahinga si Chen Lei, ngunit dumiretso sa tuktok ng Zuan Lei Peak, kung saan orihinal na matatagpuan ang Leipo. May isa pang pool dito. Gayunpaman, ang pool na ito ay hindi isang Thunder Pool, ngunit isang pool na inayos ni Chen Lei sa anyo ng isang Thunder Pool sa kanyang dantian. Tinawag ito ni Chen Lei na Thunder Pool. Kaya lang, ang Thunder Gathering Pool na ito ay daan-daang milyong beses na mas masahol kaysa sa tunay na Thunder Pool, at imposibleng bumuo ng Thunder ***** liquid. Gayunpaman, kahit na hindi mabuo ang Thunder God liquid, ang Thunder Gathering Pool ay itinayo ayon sa pattern ng Thunder Pond, at mayroon din itong ilang mahiwagang epekto. Ngayon ang Thunder Gathering Pool na ito ay puno na ng sparkling energy. Sinulyapan ni Chen Lei ang lakas ng kulog at kidlat na halos natipon ang buong pool na nagtitipon ng kulog, at hindi nag-atubiling tumalon ng direkta sa Thunder Gathering Pool. Nakaupo na naka-crossleg, pinapatakbo si Lady Jing, hinihigop at pinipino ang lahat ng enerhiya ng kulog at kidlat. Nakuha at napino ni Chen Lei ang enerhiya ng kidlat na ito ng napakabilis. Ang enerhiya ng kidlat na nakakonsentrate sa loob ng kalahating taon ay sunod-sunod na pumasok sa katawan ni Chen Lei at lumubog sa dantian na parang Thunder Pool. Sa sandaling makapasok ito sa hugis ng kulog na pool na genital area, ang enerhiya ng kidlat na ito ay natunaw sa likidong essence na pinapagana ng kidlat sa ilalim ng genital area. Sa dantian ni Chen Lei, ang mga likidong kidlat na essence ay tumaas sa bilis na nakikita ng mata, at hindi nagtagal ay nalampasan nila ang ikalawang antas ng Condensed Element Realm, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbuti hanggang sa masira nila ang Condensed Element Realm ay kaunti pa bago huminto, at ang enerhiya ng kidlat sa Gathering Pool na kulog ay hinigop at pino. Tumingin si Chen Lei sa mga ulap sa kalangitan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang isang manipis na layer ng thundercloud sa tuktok ng Zuan Lei Peak. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang lahat ng enerhiya ng kidlat ay natipon sa kumukulog na pool na ito. Imposibleng umiral si Leon sa malaking sukat. Kalimutan mo na, itong thundercloud, mas mabuting itago. Hindi na-absorb ni Chen Lei ang lahat ng enerhiya ng kidlat sa mga ulap sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat, walang masyadong marami sa kanila, at ang pagsipsip ay walang silbi sa kanya. Sa Zuan Leifeng, pagkatapos masipsip ang enerhiya ng kidlat sa Thunder Gathering Pool, bumaba si Chen Lei mula sa Zuan Lei Peak at bumalik sa Zizo Cave sa Dongfu. Ang Zizo Cave na ito ay ginagamit na ngayon ni Chen Haotian, Chen Ning, Nie Feng at Nie Shuai. Napakasagana ng aura sa Zizo Cave. Nag-iwan si Chen Lei ng napakaraming metacrystal at iba't ibang elixir. Ngayon silang apat ay nakalusot na sa Ningyuan Realm. Maging sina Chen Haotian at Nie Shuai ay nagkaroon ng parehong breakthrough sa ikalawang antas ng Ningyuan Realm. Para naman kay Chen Haotian at sa iba pa, dahil sila ay mga panlabas na disipulo, ngayon ay hindi sila maaaring kumuha ng sect examination sa pagkakataong ito,
ngunit walang alternatibo. Nang bumalik si Chen Lei, si Chen Haotian at ang iba pa ay nagtipon-tipon. Umupo si Chen Lei, nakipag-chat kay Chen Haotian at iba pa, at isa-isang sinabi ang 4 na pagbabago sa Qingyang City. Alam ko na ang pamilya Son at ang pamilya Zhao ay hindi magandang bagay. Matapos marinig ni Chen Haotian, Chen Ming, Nia Shuai, at Nia Feng ang sinabi ni Chen Lei, labis silang nagalit sa ginawa ni Son at Zhao. Ngayon, itinatag ng pamilya Chen ang Qingyang Sect. Ang deputy head ng Qingyang Sect ay ang pinuno ng pamilya Nie. Lalong naging malapit ang relasyon ni Chen at Nie. Si Chen Lei ay nakipag-usap kay Chen Haotian at sa iba pa ng mahabang panahon, pagkatapos ay hiniling silang pumunta sa cultivation para magsanay, habang si Chen Lei ay direktang naglakad patungo sa crafting area ng Zizo Cave Mansion. Pagdating niya sa refining room, kinuha ni Chen Lei ang Purple Gold Phoenix Wing Sword. Inagaw ni Chen Lei ang 3 kayamanan mula sa 3 disipulo ng Xuan Wukik, Hu Yi, Jin Kai, at Xu Junyan. Ang 3 kayamanan na ito ay ang mas mababang 4 na antas na kayamanan. Sila ay malakas at malakas. Ang kanyang kasangkapan ay ang pinakamaginhawang kasangkapan na ginamit ni Chen Lei, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na may kakayahang gamitin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi pa rin gaanong nasisiyahan si Chen Lei sa kapangyarihan ng 3 kayamanan na ito, at handang pagsamahin ang kanyang sariling karanasan upang gumawa ng mga matinding pagbabago sa 3 kayamanan upang harapin ang mga panganib na maaaring makaharap sa pagpasok sa lihim na kaharian mula sa Qishan. Ang 3 kayamanan ay ang gintong cetro, salamin ng araw, at lilang gintong phoenix na espada. Kabilang sa mga ito, ang lilang gintong Phoenix Wing Blade ay ang pinakamahiwagang, maaari itong maglakbay sa walang bisa at maglakad ng kakaiba. Napakalakas at mahirap ipagtanggol. Gayunpaman, ang Purple Gold Phoenix Wing Blade na ito ay mayroon ding disbentaha, iyon ay, ang nakamamatay na puwersa ay napakahina pa rin na handang pataasin ni Chen Lei ang power nitong Purple Gold Phoenix Blade. Inilagay niya ang Purple Gold Phoenix Wing Sword sa refining furnace at muling pinino ito. Ngayon, ang katawan ni Chen Lei ay puno ng sigla at lakas, at nagkaroon siya ng divine consciousness, at maaari na niyang baguhin ang restriction pattern sa tier 4 na treasures. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Chen Lei ng isang araw para pinuhin ang Purple Gold Phoenix Wing Sword. Ang bagong pinong Purple Gold Phoenix's Wing Blades, pinagsama-sama, ay naging 2 hugis Phoenix Treasure Scissors na tumawid sa leeg at natutulog. Ang Treasure Scissors ay inukita ng mga pattern ng rune tulad ng Phoenix Feathers at Sparkling. Ang pares ng Purple Gold Phoenix Blades na ito ay ginawang Purple Gold Phoenix Wing Cutter ni Chen Lei. Ang pagbabawal dito ay muling iginuhit, umabot sa antas ng 5, naging isang antas ng 4 na kayamanan na may matinding kabagsikan ng amplitude ay tumaas, ngunit ang pagkawala ng sigla ay higit sa doble. Sumunod, muling pinino ni Chen Lei ang gintong patpat. Ang Golden Cudgel na ito ay inukita ng mga kritikal na character, na maaaring gumamit ng 2 beses sa kritikal na lakas ng pag-atake. Isa ito sa mga pinakapambihirang aspeto ng Golden Cudgel. Hindi pinahusay ni Chen Lei ang iba pang mga katangian ng Golden Light Cudgel, ngunit nakatuon sa pagpapabuti ng kritikal na katangian ng strike ng Golden Mirror. Sa wakas, pinalaki niya ang kritikal na katangian ng strike ng Golden Light Cudgel na ito sa isang kahangahangang 8 beses, naging isang tunay na fierce na sundalo. Walang kakilala si Chen Lei na makatiis sa lakas ng 8 beses ang kritikal na hampas ng kanyang gintong baras ng pagkawasak. Kahit isang 10,000 matangkad na bundok ay mawawasak nito. Tulad ng para sa nagliliyab na Sun Mirror, mayroong isang set ng energy conversion array pattern sa nagliliyab na Sun Mirror, na maaaring mag-convert ng tunay na essence sa sobrang init na purong yang energy, na naglalabas ng mataas na temperatura at parehong malakas. Pagkatapos ng muling pagpino, hindi lamang pinataas ni Chen Lei ang bisa ng hanay ng mga pattern ng conversion ng enerhiya na ito, ngunit nagdagdag din ng enerhiya ng kidlat. Ang sinumang matamaan ng Sun Mirror ay makakatanggap ng electric shock, na magreresulta sa isang paralyzing effect, bagamat ito ay makatiis sa mataas na temperatura ng sunlight mirror, at napakahirap na makatiis sa paralyzing effect ng kulog at kidlat, at maaari itong magbigay kay Chen mas magandang pagkakataon si Lei na umatake.
Ang tatlong kayamanan na ito, pagkatapos na muling pinuhin ni Chen Lei, ay lubos na nagpabuti ng kanilang mga epekto. Sila ay naging tier 4 na pinakamataas na kalidad na mga kayamanan, ang kanilang kapangyarihan ay tumaas, at ang kanilang aktwal na pagkonsumo ng enerhiya ay bumababa, at sila ay pinadalisay ng banal na kamalayan ni Chen Lei, na nagpapahintulot kay Chen Lei na gamitin ang mga ito. Gawin ang anumang gusto mo, tulad ng mga armas na gumagawa ng mga daliri. Kabanata 169. Sa pagtingin sa tatlong bagong lutong kayamanan, si Chen Lei ay puno ng kumpiyansa. Ang tatlong mga kayamanan na ito ay ginawa ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng higit sa 3 hanggang 5 beses na mas mataas. Sa kaunting mga kayamanan na ito, kumpiyansa si Chen Lei na papatayin ang Enter the Blood Wolf Bandit Group at hanapin ang Wolf King para lumaban hanggang kamatayan. Siyempre, naisip lang ito ni Chen Lei. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay may hindi mabilang na malalakas na tao, hindi lamang ang Wolf King. Ngayon ay natagpuan niya siya, at ang tanging resulta ay napatay siya sa pamamagitan ng taktika ng karamihan. Naniniwala ako sa lamig ng Wolf King, hinding-hindi niya ililigtas ang buhay ng kanyang mga tauhan. Sa makatuwid, nais ni Chen Lei na ganap na lipulin ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo, at hindi bababa sa dapat maabot ng kultibasyon ang masamang kalagayan bago posible na mapuksa ang buong pangkat ng bandidong lobo ng dugo gamit ang sarili niyang lakas. Bagamat wala siyang kakayahang pumatay ng mag-isa sa mga bandidong lobo ng dugo, ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei ay talagang hindi natatakot sa mga kalaban sa anumang antas sa Evil Realm, at tanging ang King Wu ng Transformation Realm ang maaaring magdulot ng pinsala sa kanya. Ang powerhouse ng Wuzang level na si Chen Lei ay ganap na walang takot at hindi pinansin. At ang pagpasok sa Kishan Secret Realm na may ganoong lakas, dapat ay kaya kung harapin ang lahat ng uri ng krisis. Inalis ni Chen Lei ang refined treasure at umalis sa refining room. Paglabas nila, lumapit sa kanya ang magkapatid na Chen Haotian at Chen Ming. Mukhang kanina pa nila ito hinihintay. Ano ito? Nang makita ni Chen Lei sina Chen Ming at Chen Haotian na magkasamang naglalakad, mabilis siyang nagtanong. Kinuha ni Chen Ming ang isang invitation card at sinabi, "Ito ang disipulo ng Xuanwu Peak na humiling sa amin na ibigay ito sa iyo. Mangyaring pumunta sa Xuanwu Peak upang sumali sa party." "Oh, party? Anong party?" Kinuha ni Chen Lei ang imbitasyon at binuksan ito. Talagang ipinadala ito ni Hu Yi ng Xuanwu Peak. Sinasabing malapit na ang katapusan ng taon at ang Xuanwu Peak ay magsasagawa ng pagtitipon ng mga batang disipulo at inanyayahan si Chen Lei na magdaos ng isang pagtitipon. Sinabi ni Chen Lei, ang piging na ginanap ng Xuanwu Peak ay maaaring may iba pang layunin. Sinabi ni Chen Ming, "Oo, pagkatapos naming matanggap ang imbitasyong ito, sinadya namin itong tinanong." Sa pagkakataong ito ang pagtitipon ay dahil ang anak ni Xuanwu Peak Master Hu Shenkui ay bumalik mula sa Juntian Holy Land at hinawakan niya ito sa kanyang inisyatiba. Ang pinakamahusay sa mga batang disipulo ng pangunahing rurok. Panipik. Namilog ang mga mata ni Chen Lei. Alam na niya na si Hu Shenkui ay may anak na lalaki na nagngangalang Hu Qilin, na may napakatangkad na hitsura. Sinundo siya ng isang elder ng Juntian Holy Land noong 1 taon at agad siyang tinanggap bilang alagad at dinala sa Juntian Holy Land sa linya ng cultivation. Kasama ni Hu Qilin, si Chu Bikhan, ang anak ng sect master ng Xuantian sect, at Ku Hongluan, isang henyo mula sa isa pang Xuantian sect, ay pinili ng Juntian Holy Land. Bumalik na si Hu Qilin, hindi ko alam ito. Ang mga mata ni Chen Lei ay kumislap ng hindi maipaliwanag. Sinabi ni Chen Ming, bumalik si Hu Qilin kahapon. May 10 pang tao na bumalik kasama si Hu Qilin. Bilang karagdagan sa anak ng soberano na si Chu Bikhan at senior sister Dian Hongluan, naroon din ang 7 kabataang disipulo ng Juntian Holy Land, si Hu Qilin. Senior brother, sa pagkakataong ito ay bumalik sila sa Shenqianzong para sa layuning maliwanagan ang lihim na kaharian. Panipik. Bagamat ang lihim na kaharian ng Enlightenment na ito ay kontrolado ng 7 pangunahing sekta, ang mga pagkakataon dito ay napakabihirang. Ang ilan sa mga bagay na ito ay labis na naiinggit sa mga pangunahing banal na lugar.
Sa pagkakataong ito, naisipan ng Juntian Holy Land na magbahagi ng isang tasa ng tiyay at magpadala ng 10 disipulo para sakupin ng 10 sa 100 katao ni Shen Tianzong. Para kay Zuan Tianzong, ito ay siyempre napakaayaw, ngunit hindi maaaring pukawin ni Zuan Tianzong ang banal na lupain ni Juntian, kahit na hindi siya payag, kailangan niyang kurutin ang kanyang ilong upang sumang-ayon. Sa 10 tao na ito, 3 ang ipinanganak sa Shantianzong, Ho Qilin, Chu Bikhan, at Dian Hongluan. Sa ganitong paraan, 7 tao lang ang nagmula sa Juntian Holy Land. Para kay Shantianzong, hindi ganoon kahirap tanggapin. Sa katunayan, hindi lamang Juntian Holy Land ang may ganitong mga aksyon, maging ang iba pang mga dinastiya, imperyo, at walang hanggang pamilya, sa mas malaki o maliit na lawak, ay gumagamit ng iba't ibang paraan, tahasan o hindi malinaw, upang subukan ang kanilang makakaya upang pisilin ng ibang mga sekta o mga maharlikang pamilya. Bilang ng mga mag-aaral. Katulad ngayon, sa 100 lugar sa maharlikang pamilya ng Chu, natatakot ako na kahit 10 sa kanila ay sakupin ng mga imperial na disipulo ng kaharian ng Dagon, at magkakaroon pa ng mga disipulo ng Panginoong Diyos ng Red Fire God. Dinastiya. Dahil ang lihim na kaharian ng Enlightenment na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng 7 dakilang sekta, ngunit ito ay talagang masyadong sikat. Napakalaki ng mga pagkakataon sa loob kung kaya't ang mga dakilang dinastiya, mga bahay ng imperial, at mga walang hanggang pamilya ay kailangang magselos. Kaya lang hindi masyadong masama itong mga imperial hall, holy dynasties, holy places, etc. Hindi sila direktang nang-agaw mula sa 7 dakilang sekta, ngunit sinakop lamang ang ilang lugar. Ito rin ang ubod ng 7 pangunahing sekta. Kung ang mga banal na lugar, mga sinaunang pamilya, mga bahay ng imperial, at mga Diyos ay masyadong pangit para kainin, natatakot ako na ang 7 pangunahing sekta ay mawawasak sa isang iglap at ang lihim na kaharian na ito ay mawawasak. Sa makatuwid, ang ilang mga banal na lugar ay hindi nang ahas na pumunta ng masyadong malayo. Sa tuwing magbubukas ang Secret Realm of Qishan, may ilang lugar na maa-encroach, ngunit hindi ito magiging sobra. Ito ay naging hindi sinasabing panuntunan ng mga lihim ng Qishan. Shen Lei, sa unang araw nang bumalik si Ho Qilin sa Shantianzong, nabalitaan niyang natalo mo ang 3 punong disipulo ng Xuan Wukik at kumuha ng 3 kayamanan. Hayaan mong ibalik mo ang 3 kayamanan na ito at magmakaawa sa Xuan Wukik, kung hindi, ito ay magpapaganda sa iyo. Panipi. Sinabi ni Chen Haotian, ang mga salitang ito ay kumalat sa buong Xuantian School, at ang lahat ng mga disipulo ay nanunood, gustong malaman kung ibabalik ni Chen Lei ang 3 kayamanan, at umamin sa Xuan Wukik. Dapat mong malaman na si Ho Qilin ay nakagugol ng 1 taon sa Holy Land sa paglilinang, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay talagang hindi maarak. Nakita ko si Ho Qilin mula sa malayo. Napakalakas talaga ng taong ito, na may matinding pamimilit sa buong katawan. Tulad ng isang batang Diyos, ang lakas tao ay hindi magagapi. Sinabi ni Chen Ming na nakita niya si Ho Qilin mula sa malayo. Ang taong ito ay talagang tulad ng isang kabayong may sungay sa mga tao, na may makaharing estilo, napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, tulad ng mga bituin na may hawak na buwan, kahit na hindi niya sinasadyang ipakita ang pag-uugali ng paglilinang, ngunit tanging ang hininga ng kalikasan ang nagbibigay ng pakiramdam ng pagsamba. Ha, malaking frame yan. Ibinalik ko talaga ang 3 kayamanan, iginapos ang aking sarili at umamin ng guilty. Akala ni Ho Qilin ay isang tao siya, at gusto kong makilala ang taong ito. Malamig na umungol si Chen Lei. Noong una, hindi niya planong dumalo sa party na ito na hino-host ni Xuan Wukik, ngunit ngayon, tiyak na pupunta siya saglit, at saglit, siya ay magiging Ho Qilin na ito sandali, kung hindi, talagang naiisip ng mga tao na siya ay natatakot kay Ho Qilin. Dapat kang maging mas maingat. Medyo nag-aalala pa rin si Chen Ming, at nagpayo. Ayos lang, ipagpatuloy mo ang pagsasanay sa paglilinang, huwag kang mag-alala. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, tinanggap niya ang imbitasyon at naglakad palabas ng Zizo Cave, handang pumunta sa Xuan Wukik, makipagkita kay Ho Qilin at iba pa, ngayong araw lang. Pagkalabas ni Chen Lei sa kuweba, nakita niya ang isang pink na lumilipad na bangka na lumilipad mula sa malayo at umaaligid sa labas ng kuweba ni Chen Lei.
Available si Senior Brother Chen. Isang malumanay na boses ang narinig, si Nia Chenran iyon. Nandito ako. Malakas na tumugon si Chen Lei, sa itaas ng higanting puno, at kumaway kay Nia Chenran. Kabanata 170, Senior Brother Chen, nabalitaan ko na nakabalik ka na, at pinuntahan kita lalo na, pero sa kasamaang palad 2 o 3 beses akong dumating at hindi kita nakita. Sa wakas nahanap na rin kita ngayon. Masayang sabi ni Nia Chenran matapos makita si Chen Lei. Sa tabi ni Nia Chenran, nakatayo sa tabi ni Nia Chenran, mayroong 4 na tao, kabilang sina San Xiu, Ye Chuchu, Execuian, at Du Xianger, isang kabuoang 5 magagandang babae na nakikipagkompetensya para sa kagandahan at kagandahan. Maging si Chen Lei, na sanay makakita ng malalaking eksena, ay nakita ang 5 babae na nakatayong magkasama, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakakatokso talaga. Dadalo sana kami sa pulong na pinangasiwaan ni Hu Qilin, ngunit kinailangang hilingin sa amin ni junior sister niya na pumunta rito para tingnan kung naroon ka. Hindi naman, kailangan nating sundin ang mga tagubili ni Nia junior sister. Hindi ko inaasahan na nandito ka ngayon. Hindi madaling mahanap ka minsan. Panipik. Ang sabi ni Sanskrit Yu na may bahagyang kawalang kasiyahan, at nakita ng ilan sa kanila na ang puso ni Nia Chenran ay nakadikit kay Chen Lei. Sa kaibahan, si Chen Lei ay parang kahoy. Hindi lamang siya kailanman nagkusa na hanapin si Nia junior sister, ilang beses na inihiga ni Nia junior sister ang kanyang katawan upang hanapin si Chen Lei, ngunit madalas na kunin ang saradong pinto. Upang maging isang babae, kailangan mong maging tahimik, paano ka maging napaka-proactive. Kaya lang, kung ito ay Sanskrit Yu, Du Xianger, o Execuian, hinikayat nila si Nia Chenran, ngunit ito ay walang silbi. Sa pagkakataong ito, orihinal na plano nilang pumunta sa Xuanwu Peak ng magkasama, ngunit pinilit ni Nia Chenran na tawagan si Chen Lei. Walang alternatibo, 5 magagandang babae ang dumating sa Zizo Cave. Saan nalaman ni Chen Lei ang mga pagliko, at hindi nagsalita, ngunit sa pagkakataong ito ay sinabi ni Nia Chenran, Van Senior Sister? Huwag mong ikahiya si Chen Senior Brother. Chen Senior Brother, saan ka pupunta? Itinaas ni Chen Liang ang invitation card sa kanyang kamay at sinabing, pupunta ako sa Xuanwu Peak para dumalo sa piging na pinangasiwaan ni Hu Qilin. Sinabi ni Nia Chenran, talaga, ito ay mabuti, hindi kasing husay ng ating mga kapantay. Tiningnan ni Chen Lei ang 5 magagandang babae sa pink jade boat at bahagyang nag-alinlangan. Magiging masyadong pasikat at puot ang paglalakad kasama ang 5 dilag na ito. Natatakot akong makita ito ng lahat ng lalaking disipulo ng Shen Tianzong. Maging kaaway. Bakit, kaming magkakapatid na Chenran ay ilang beses nang pumunta sa iyo, ngunit hindi ka nang ahas na sumama sa amin? Lalaki ka pa ba? Nakita ng ulan sa Sanskrit ang pag-aalinlangan sa puso ni Chen Lei at galit na sumangot. Nabalisa si Chen Lei sa mga salitang Sanskrit ni Yu, at bumantong hininga, mayroon bang anumang bagay na hindi mo nang ahas gawin, at huwag kang magtanong sa gayong tao sa hinaharap, magdurusa ka. Tumalon si Chen Lei at direktang tumalon papunta sa pink na jade boat. Agad niyang naramdaman ang simoy ng hangin sa paligid. Aba, ang sarap talaga. Lumapit si Nia Chenran kay Chen Lei, at pagkatapos ay nagsabi, Brother Chen, kailangan mong mag-ingat sa pagpupulong na ito, si Hu Qilin at ang iba ay hindi mabuti sa iyo. Sinabi ni Chen Lei, alam ko, walang problema, gusto kong makita kung anong gamot ang ibinebenta ni Hu Qilin at ng iba pa sa Lang. Ang pink na lumilipad na bangka ay tumagos sa mga ulap at sinira ang hamog, at sa wakas ay nakarating sa Xuanwu Peak. Kaya lang ang pink na lumilipad na bangka ay hindi dumaong sa pangunahing tuktok ng Xuanwu Peak, ngunit lumipad patungo sa isang sub-peak sa gilid ng pangunahing tuktok ng Xuanwu Peak. Ang sub-peak na ito ay may magandang tanawin, isang malaking talon ang bumababa sa libu-libong talampakan, marilag, at sa pagkakataong ito ang tagpuan ay nasa itaas ng sub-peak na ito, sa isang clearing sa tabi ng talon. Sa kasalukuyan, ang open space na ito ay napuno na ng iba't ibang mesa, na may iba't ibang pambihirang prutas, masasarap na alak, at masasarap na pagkain para tangkilikin ng mga tao ayon sa gusto nila. Sa oras na ito, ang bukas na espasyo ay puno ng mga anino at anino.
Dumating na ang mga kabataang alagad, at sila ay nasiyahan sa pagkain at nakikipag-usap sa isa't isa ng grupo-grupo. Bagamat ang lahat ay isang alagad ng iisang sekta, walang gaanong pagkakataon na magsama-sama ng ganito, kaya't gagamitin natin ang pagkakataong ito upang makahanap ng mga kaibigan na malugod na makakausap. Kuya Jin, bakit wala pa si Kuya Ho at ang iba pa? Pinalibutan ni Siyang Huayon si Jin Tai. Si Jin Tai at ang iba pa ay ipinadala ni Hu Shengkui sa Black Evil Wind Tunnel. Bagamat nagdusa sila sa loob ng ilang buwan, Jin Tai man, Hui o Chu Junyan, hindi nabawasan ang paglilinang. Sa kabaligtaran, nakakuha siya ng malaking benepisyo sa Black Shine Wind Cave, at ngayon ay tumaas ang bawat isa sa halip na bumagsak, at ang kakanyahan ng tunay na kakanyahan sa katawan ay pinainit ng husto. Sinabi ni Jin Te, ano ang pagmamadali, paano darating ngayon si Junior Brother Hu? Bakit hindi nila kailangang maghintay hanggang sa huli para magpakita? Ang maliit na hari ng lobo ay nag-iisa sa isang mesa, na may malamig na hininga sa kanyang katawan, at isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala talagang malapit sa kanya sa loob ng 5 metro. Si Chu Junyan ay napapaligiran ng ilang magagandang babae na ipinagmamalaki ang simoy ng tagsibol. Para naman kay Hu Yi, hindi siya nakikita ngayon. Sa ibang direksyon, si Fang Kanxiong, Emperor Jiuyang, Lu Chenghong, Huang Kunshan, Wei Taiquan at iba pa ay lumitaw dito at nagsalita paminsan-minsan. Ang pinakalayunin ng party ni Hu Qilin sa pagkakataong ito ay pilitin si Chen Lei na ipasuko siya sa Xuanwu Peak, ngunit hindi ko alam kung darating si Chen Lei. Sabi ni Lu Chenghong. Sinabi ni Fang Kangyu, sa init ng ulo ni Chen Lei, tiyak na darating siya, ngunit imposibleng maging malambot. Nag-aalala ako na isa na namang magandang palabas iyon. Sinabi ni Di Jiuyang, sa sandaling bumalik si Hu Qilin, naging publiko muli ang lahat sa Xuanwu Peak. Hindi ko talaga alam kung ano ang aasahan. Hindi ako naniniwala na si Hu Qilin ay may 3 ulo at 6 na braso. Panipi. Sa nakalipas na 2 araw, ang mga disipulo ng Xuanwu Peak ay naging mas mahigpit, at sila ay mas agresibo kaysa karaniwan sa 3 aspeto. Malinaw, nagdulot sila ng kawalang kasiyahan. Gayunpaman, sa takot sa lakas ni Hu Qilin, walang nang ahas na saktan ang kasalukuyang mga disipulo ng Xuanwu Peak. Ganyan si Chen Lei, basta maglakas loob siyang pumunta ngayon, dapat siyang masunurin na yumuko para humingi ng tawad at mag-alok ng 3 kayamanan. Kung tungkol sa hindi pagpapatawad sa kanya, depende ito sa mood ng aking senior brother Shin Wufeng Hu. Malakas na sinabi ng isang Xuanwu Peak na disipulo sa harap ng lahat, nang walang pag-aalinlangan. Oo, kung hindi dumating si Chen Lei sa pagkakataong ito, gusto ko lang tumapak dito. Kailangan ko siyang paluhod at aminin ang kanyang pagkakamali at humingi ng awa. Sabi ng isa pang disipulo ng Xuanwu Peak. Ang mga disipulong ito ng Xuanwu Peak ay masasabing hanggang buto ay galit kay Chen Lei. Ang tunay na Chen Lei ay ginawa ang Xuanwu Peak na hindi may angat ang ulo nito sa buong Xuantian sect. Ngayon, bumalik na si Hu Qilin, at dapat siyang mapahiya ng 100 ibalik ito kay Chen Lei, para matikman din ni Chen Lei ang lasa. Ito ang lumilipad na bangka ni Du Senior Sister Xuanving, at nandito rin si Senior Sister Xuanving Do sa pagkakataong ito. Biglang nakita ng mga disipulo sa ibaba ang pink na jade boat na papalapit at isa-isang sumigaw. Biglang napalingon ang lahat sa pink na lumilipad na barko. Ang pink na lumilipad na bangka ay sikat na sikat sa Shentianzong. Ito ang espesyal na kotse ni Du Xianger. Walang sino man ang hindi nakakaalam tungkol dito. Maging ang engkanto na si Xuanving ay narito, at si Hu Senior Brother lang ang may magandang mukha. Sa normal na panahon, sino ang ibinibigay ni Senior Sister Do? Matagumpay na sinabi ng isang disipulo ng Xuanwu Peak, na parang dumating si Do Xianger upang bigyan siya ng maraming mukha.